Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 1378-84. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Sa susunod na pagkakataon, isang matandang nakaabo na may hawak na tungkod ang lumitaw sa harap ng contingent ng 300 na higit sa mga tao. Gamit lamang ang kanyang sariling lakas, ginawa niya ang batalyon na binubuo ng 50 Saint Stage Powerhouses at higit sa 200 Saint Rudiment Stage Powerhouse na huminto. Mula dito, madaling makita ng isang tao kung gaano kakilakilabot ang matandang ito. Matanda, sino ka? Si Nympha, na nakatayo sa likuran ng mabangis na hayop, ay bumalik na sa realidad at galit na nakatingin sa kanya. Bakit mo hinaharangan ang daan namin? Bata, ang bastos mo. Hindi ka ba tinuruan ng mga matanda sa bahay mo ng asal? Ang mga mata ng matandang lalaki na kumikinang na may madilim na berdeng apoy ay nakatitig sa Nympha. Sa sandaling ito, sa wakas ay nakita ni Nympha ang malademonyong kinang sa kanyang mga mata. Agad siyang binalot ng takot hanggang sa mawala ang kulay sa mukha niya. Maging ang katawan niya ay hindi maiwasang manginig kaagad. Madaling maisip ng isang tao kung gaano kaitikot ang matandang ito hanggang sa puntong magagawa niya itong nabinyansagang munting dyablo na tamaan ng ganoong takot. Nympha, ingatan mo ang ugali mo. Sa sandaling iyon, ang kakaibang bihis na nasa katanghaliang gulang na lalaki na naglakbay sa unahan kasama si Nympha ay lumipad sa harapan at huminto sa harap ng naka-gray na matanda bago bahagyang yumuko. Huminga ng malalim, ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay hindi nagmamadaling tumawag, "Senyor." Puno ng paggalang ang kanyang tono. Hindi ka masama. Sa orihinal ay walang masyadong kapansin-pansing Bea Strider sa Dao Marshall Saintland at higit pa riyan, mas bihirang makakita ng Bea Strider na kayang magpaamo ng mabangis na hayop gaya ng Heavenhill Bear. Tumingin ang matanda sa nakababatang lalaki at tumango bago mabilis na tumingin muli sa Heavenhill Bear. Habang sinisiyasat ng matanda, ang Heavenhill Bear ay tinamaan ng takot na nagsimula rin itong manginig, kaya halos naging dahilan ng pagkahulog ni Nympha. Sa kabutihang palad, ang kakaibang bihis na lalaki ay sumingit sa oras at ginawang muli ang katahimikan ng Heavenhill Bear. Tumingin muli sa nasa katanghaliang gulang na lalaki, ang matanda ay walang pakialam na sinabi, "Sabihin mo sa akin, ano ang iyong pangalan?" Marahil, narinig na kita noon. "Senyor, tinatawag akong Mark," magalang na sagot ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. "Mark. Parang narinig na kita dati. Ganyan ka ba ang henyong Bea Strider mula sa Greenwave Han Mansion?" Pagkaraan ng ilang saglit na pagmumuni-muni, nagliyab ang madilim na berdeng apoy sa mata ng matanda habang nagtatanong. "Nambobola mo ako sa pamamagitan ng pagtawag sa akin na isang henyong Bea Strider. Gayunpaman, ako, si Mark, ay talagang mula sa Greenwave Han Mansion," mapagpakumbaba na tugon ni Mark. "Hindi na kailangang magpakumbaba. Ang dahilan kung bakit ako hamarang sa iyong daan ay para magtanong lang ng isang katanungan. Ano ang dahilan para sa iyo, ang Greenwave Han Mansion, upang magtungo sa timog na may ganoong kasayahan?" Tanong ng matandang naka-gray na hindi nagpapatalo. "Sa totoo lang, senyor, ang dahilan kung bakit kami nagpunta dito ay upang tulungan ang aming miss na maghanap ng kanyang kaibigan. Ang kanyang kaibigan ay nawala sa malawak na karagatan at hanggang ngayon, wala pa kaming balita sa kanya," matapat na sagot ni Mark. "Anak ba siya ng Han Mansion Master na iyon mula sa Greenwave Han Mansion?" Kulang talaga siya sa ugali." Tumingin muli ang matanda kay Nympha at ngumuso. Kung ibang tao ang nagsasalita sa kanya ng ganoon, matagal nang naasar si Nympha. Gayunpaman, ang matandang ito ay nagbigay sa kanya ng isang pakiramdam na tila siya ay gumagala sa mga pintuan ng kamatayan. Higit pa rito, ang isang tao na maaaring magtamo ng ganoong paggalang mula sa kanyang uncle mo ay nangangahulugan na hindi siya maaaring maging isang simpleng tao. Dahil dito, pinili niyang manahimik. Boom! Walang paabi, itinaas ng matanda ang kanyang kamay at muling itinuro ang langit. Sabay-sabay na nawala ang harang na tila nag-uugnay sa langit at lupa na tila ba ni minsan ay hindi nagpakita. "Mark, anak, magtitiwala ako sa iyo sa pagkakataong ito. Kung
Sa hinaharap, nalaman kong niloko mo talaga ako, bibisita ako sa Greenwave Han Mansion. Dahil doon, nagsimulang maging malabo ang kanyang figure. Senior, pwede ko bang itanong kung sino ka? Nang makitang aalis na ang lalaking nakasuot ng kulay abo, mabilis na nagtanong si Mark. Ako ay mula sa Azure Cloud Mansion, muling umalangaw-ngaw ang sinaunang tinig, tanging pumasok lamang sa mga tainga ni Mark. Sa susunod na segundo, ang kanyang figure ay nawala sa kawalan. Tiyang Azure Cloud M Mansion. Nang marinig ang sagot, agad na nanliit ang mga mata ni Mark, galing siya sa Azure Cloud Mansion. Di huwag mong sabihin sa akin na siya talaga iyon. My goodness! Anong ginagawa niya dito? Ang tibok ng puso ni Mark ay bumilis at napakabilis na parang gusto niyang mahimatay. Pagkaraan lang ng mahabang panahon ay sa wakas ay nakahinga na rin siya ng maluwag. Hindi nakakagulat na kaya niyang gawin ang ganoong pamamaraan na kayang takpan ang buong kalangitan sa pamamagitan lamang ng pagtaas ng kanyang kamay. Kaya, isa talaga siyang powerhouse mula sa Azure Cloud Mansion. Hinihingal, sinusubukan pa rin ni Mark na huminga. Sa pagkakataong ito, napagtanto ni Nympha na umalis na ang matanda at sa wakas ay naglakas loob siyang muling iangat ang kanyang ulo. Gayunpaman, pagkatapos niyang makita kung gaano kalaki ang kanyang tiyuhin, hindi niya maiwasang magtanong, Tito Mark, ano ang sinabi sa iyo ng matanda? Alam niyang may sinabi ang matandang iyon sa kanya. Kung hindi, dahil sa ugali niya, hindi siya mawawala ng call ng ganoon. Nympha, kailangan mong tandaan sa susunod kung sakaling makaharap mo siya muli, dapat mo siyang igalang. Kahit na makita siya ng iyong ama, kailangan din siyang tawaging senior, ng tatay mo, sabi ni Mark sa kanya. The moment he recalled her reckless behavior just now, malamig na pawis ang bumuhos sa balat niya. Kailangan din siyang tawagin ng tatay ko na senior. Sumimangot si Nympha. Uncle mo, just tell me. Sino ba talaga siya? Dapat sinabi niya sa'yo, di ba? Nang marinig ang kanyang tanong, ngumiti si Mark ng pilit. Masyadong matalino ang babaeng ito. Nympha, masasabi ko sa iyo, ngunit kailangan mo munang aipangako sa akin na kung sakaling makita mo siya muli, dapat kang maging magalang, dagdag ni Mark. Ayoko na siyang makilala ulit. Ngumuso si Nympha. Napakapangit ng matandang iyon. Ang aking kapatid na si Alvin ay mas maganda. Sa sandaling binanggit niya ang salitang, Brother Alvin, hindi niya napigil ang mapabuntong hininga muli. Gayunpaman, hindi nagtagal, nawala ang kanyang pag-iisip habang nakatingin kay Mark. Tito Mark, bilasan mo at sabihin sa akin kung sino talaga ang matandang iyon. Nympha, kung hindi ka nangako sa akin, hindi ko sasabihin sa iyo, umiling si Mark at pumitik ng kaunti. Sabay-sabay, ang oso sa ilalim ng mga paa ni Nympha ay lumipad palabas sa nakakatakot na paraan na tila ito ay naging isang napakalaking cannonball. Tara na! Kasabay nito, inilabas ni Mark ang kanyang utos sa 300 kakaibang powerhouse at nagpatuloy sa kanilang paglalakbay. Tito Mark, ipapangako ko sa iyo. Bilasan mo at sabihin mo sa akin ngayon. Ang matandang iyon. Hindi, ang senior, ang ibig kong sabihin. Sino ba talaga siya? Lumingon si Nympha upang tumingin ng may pagtatanong kay Mark na humabol sa kanya. Sa oras na iyon, tuluyan na itong sumuko sa kanya. Siya ay mula sa Azure Cloud Mansion, inihayag ni Mark gamit ang kanyang True Energy Voice Transmission. Azure Cloud Mansion. Nang marinig iyon, nanliit ang mga mata ni Nympha habang ang kanyang mukha ay ganap na natatakpan sa gulat. My goodness! Ano ang ginagawa ng freak mula sa Azure Cloud Mansion dito? Wala rin akong ideya. Gayunpaman, tila may isang bagay na pinapahalagahan niya sa timog. Kung hindi, hindi niya kami tatanungin kung ano ang ginagawa namin. Sa pagkakataong ito, mahanap man natin ang iyong kapatid na Alvin o hindi, kailangan na nating bumalik. Sagot ni Mark. Talagang mahahanap natin si Brother Alvin. Sumagot si Nympha ng may determinasyon. Kung paanong pinangunahan ni Nympha ang grupo ng mga powerhouse mula sa Greenwave Han Mansion upang hanapin ang walang hangganang karagatan sa bawat pulgadang paghahanap, ang taong hinahanap nila ay tahimik na nananatili sa isang lungsod sa tabi ng dagat sa Dow Marshall St. Land. Ang lungsod na iyon ay tinawag na Mount Hill City. Sa Latent Dragon Camp sa City Governor's Estate sa Mount Hill City.
Sa kahoy na bahay number 6, isang maliit na pagoda na naging kasing laki ng dust speck ang nakaupo ng mahinhin sa gilid ng isang kama. Walang mag-aakala na ang gayong maliit na pagoda ay magkakaroon ng sariling mundo sa loob. Sa ikalawang antas ng Seven Treasures Exquisite Pagoda. Naka-cross-legged sa ere ang isang binata na naka-purple ang damit. Ang mga agos ng malinaw na nakikilalang Heaven and Earth Spirit Energy ay nagsasama sa kanyang katawan kasama ng hangin at naging bahagi ng kanyang katawan. Ang Heaven and Earth Spirit Energy na nakaimbak sa 5th grade Saintstone sa kanyang kamay ay halos umunat ng halos solid na paraan at pumasok din sa kanyang katawan. Tahimik na lumipas ang oras. Makalipas ang hindi tiyak na tagal, dahan-daang umikot ang buong pangangatawan ng binata na naka-cross-legged sa kama. Bumulwak ng malabong true energy halo ang lumiwanag sa kanyang katawan. Sa wakas ay puno na ito ngayon. Itong cheesy na kasing laki lang ng itlog ng kalapate ay parang isang hukay na walang kalaliman. Sa oras na magtagumpay ako sa Mortal Shedding Stage Intermediate Stage, ano ang dapat kong gawin sa cheesy na magiging kasing laki ng itlog ng manok noon? Kahit papaano, nagkamalay si Alvin at hindi na umuulit ng paulit-ulit ang kanyang mga hakbang sa paglilinang. Sa sandaling iyon, sa wakas ay napuno na ang cheesy sa pagitan ng kanyang mga kilay na kasing laki ng itlog ng kalapati. Higit pa rito, maging ang 15 Saint Vein sa kanyang katawan ay napuno rin ng true energy. Sa ngayon, oras na para magsimula akong magbukas ng bagong Saint Veins. Hanggat mabubuksan ko ang Saint Veins, magiging kumpleto na ang cheesy, naisip ni Alvin sa kanyang sarili at sinimulan niyang pakilusan ang true energy sa 15 Saint Veins. Dapat aminin na ang pagbubukas ng Saint Veins ay isang nakakapagod na proseso. Kahit na naranasan na ito ni Alvin, hindi pa rin siya masanay. Ngayon, muli niya itong pinagdaraanan sa pangalawang pagkakataon at puro paghihirap ang nararamdaman niya. Sobrang sakit. Ang pagbubukas ng Saint Veins ay isang magandang bagay ngunit ang proseso ng pagbubukas ng Saint Veins ay nakakadurog ng puso. Nagtataka ako kung alin ang mas masakit, ito o ang panganganak. Walang ideya si Alvin kung bakit bigla siyang magkakaroon ng ganitong uri ng pag-iisip. Gayunpaman, sa sandaling pumasok sa kanyang isipan ang ideyang ito, mabilis niya itong pinigilan. Nakalimutan ko. Sa mundong ito kapag nanganak ang babae, basta mataas ang cultivation base ng ina, magagamit niya ang kanyang lakas para mabawasan ang hindi kinakailangang sakit. Habang iniisip ito ni Alvin, matagumpay na nabuksan ang kanyang 16 na Saint Veins. Ang pagbubukas ng isang Saint Vein ay parang pagbukas ng ilaw na gumabay sa grupo ng mga tao sa dilim upang sumulong. Unti-unti, ang pangalawang Saint Vein, ang pangatlong Saint Vein, ang pang-apat. Isa-isa silang binuksan. 17 Saint Veins. Nang ang lahat ng Saint Veins ay ganap na nabuksan, ang nasa sabik na katawan ni Alvin ay bumigkas at naging dahilan upang ang tunay na enerhiya ay bahagyang lumayo sa landas, na nagdulot sa kanya ng panibagong serye ng nakakasakit ng puso sa kabuuan at naging dahilan upang siya ay muling tumahimik. 17 Saint Veins. 17. Gayunpaman, ang puso ni Alvin ay puno pa rin ng pananabik. Sa kanyang Mortal Shedding Stage Early Stage, nabuksan niya ang 15 Saint Vein sa kanyang katawan. Sa kanyang Mortal Shedding Stage Intermediate Stage, nabuksan niya ang 17 Saint Vein sa kanyang katawan. Hindi yun ang pinakamahalagang bagay. Nagbukas ako ng 15 Saint Vein sa aking Mortal Shedding Stage Early Stage at isa pang 17 sa aking Intermediate Stage. Sa hinaharap, magbubukas ako ng hindi bababa sa 18 Saint Vein sa aking Mastery Stage, 19 sa aking Perfection Stage at 20 sa aking Paramount Stage. 1379. Kabuuan ng mga ito ng buo. Mabubuksan ko ang 89 na Saint Veins kapag naabot ko na ang Paramount Mortal Shedding Stage. Sa sandaling naisip ito ni Alvin, ang kanyang emosyon na orihinal na kalmado ay nagsimulang muling magdulot ng kaguluhan. Alam niya na ang pagbubukas ng 17 Saint Vein sa Intermediate Mortal Shedding Stage ay nagbigay sa kanya ng bago at bagong kinabukasan. Noong una, naisip niya na sa pamamagitan ng pagbubukas ng 16 na Saint Vein sa Intermediate Mortal Shedding Stage at iba pa sa hinaharap, makakaipon siya ng kabuuang 85 Saint Veins na kapansin-pansin na.
Sa katunayan, maging si Gautama Buddha, ang taong nagbukas ng pinakamaraming Saint Vein sa mga katutubos sa Yanhuang Planet, ay nakamit din ng 85 Saint Vein sa kabuuan. Gayunpaman, sa ngayon, ang mutation na naganap nang makapasok siya sa Intermediate Mortal Shedding Stage ay nagbigay sa kanya ng mas magandang, o maaaring sabihin ng isang mas kakaiba, na hinaharap. Sa ngayon, maaari niyang buksan ang hindi bababa sa 89 na Saint Veins kapag naabot niya ang Paramount Mortal Shedding Stage. Kung may isa pang mutation na mangyayari kapag nakagawa ako ng isang breakthrough sa Mastery Mortal Shedding Stage at isa pa sa panahon ng Perfection Stage, at isang mas malaking mutation sa Paramount Stage, makakapagbukas ako ng hanggang 79 na Saint Veins sa dulo sa Paramount Mortal Shedding Stage. Si Alvin ay patuloy na nananaginip tungkol dito sa kanyang sarili. Gayunpaman, hindi nagtagal, bumalik si Alvin sa realidad. Mukhang oras na para isagawa ko ang huling hakbang. Sa isang pintig ng puso, sinimulan niyang linangin ang ika-10 anyo ng Nine Dragons War Sovereign Technique, ang Nine Dragons Form. Habang mabilis niyang naabsorb ang Heaven and Earth Spirit Energy at binago ito sa True Energy, ang True Energy sa Chi-Si ay nagsimulang bumulwak din. Sabay-sabay, ang lahat ng 32 Saint Vein sa katawan ni Alvin ay nagsimulang mapuno ng True Energy. Dala-dala ng 9 na dragon, paulit-ulit silang nagsagawa ng magagandang chi circulatory cycle na parang hindi nila alam ang kahulugan ng pagkahapo. Pabilis ng pabilis ang bilis ng 9 na dragon na may dalang True Energy. Sa huli, halos masunog ang 32 Saint Veins dahil sa patuloy na alitan. Ngayon na, hinihingal, kumirot ang puso ni Alvin. Sa sandaling iyon, ang tunay na enerhiya sa 32 Saint Vein sa kanyang katawan ay sumugod sa Chi-Si na kasing laki ng isang itlog ng kalapati na may napakalaking kapangyarihan at kaagad, ang Chi-Si ay lumaki. Ang matinding sakit ay kumalat sa buong utak ni Alvin, na naging dahilan upang siya ay umungol ng hindi mapigilan. Napapapikit na siya sa sakit. Kung hindi, siya ay sumigaw ng matinis sa tuktok ng kanyang mga baga. Gayunpaman, pagkatapos ng matinding sakit, isang alon ng kasiyahan ang dumaan sa kanya. Marahil, ito ang epitome ng kasabihang, lahat ng pagdurusa ay may kanilang mga gantimpala. Sa pagtaas ng kanyang espiritual na enerhiya, mabilis na napansin ni Alvin na ang Chi-Si sa pagitan ng kanyang mga kilay ay sumailalim sa isang nakakapanghinang pagbabago sa lupa. Noong una kasing laki ng itlog ng kalapati, naging kasing laki na ito ng itlog ng manok. Gayunpaman, kahit na ang Chi-Si ay naging kasing laki ng isang itlog ng manok, ang True Energy na nilalaman nito ay dinala mula sa Chi-Si na kasing laki ng isang pigeon egg. Ngayong nasa loob na ito ng Chi-Si na kasing laki ng itlog ng manok, mukhang napakaminuto. Isa pang mahaba at nakakapagod na proseso para punan ng Chi-Si na kasing laki ng isang itlog ng manok. Gayunpaman, sa oras na ang Chi-Si na ganoong laki ay ganap na mapuno, nakagawa na ako ng tagumpay sa Mortal Shedding Stage Master Stage noon, naisip ni Alvin sa sarili. Sa sandaling iyon, ang katawan ni Alvin na naka-crossleg ay huminto sa pag-ikot at habang ang kanyang mga mata ay bumukas ng husto at may isang bagay na bumungad sa kanila. Matapos lumitaw ang Chi-Si na kasing laki ng itlog ng manok, ganap na ngayong nakagawa si Alvin ng tagumpay sa Intermediate Mortal Shedding Stage. Eksakto noon, naramdaman ni Alvin na tila hindi lamang ang kanyang Chi-Si ang nagkaroon ng pagbabago. Maging ang kanyang katawan ay tila sumailalim din sa isang makabagbag damdaming pagbabago. Matapos itong subukan, napagtanto ni Alvin na ang kanyang lakas ay perpekto sa Intermediate Mortal Shedding Stage. Kahit na binuo ng Intermediate Mortal Shedding Stage Martial Cultivator ang kanyang teknik ng Human Rank Top Saint Grade Martial Tactic sa pinakamataas na yugto, si Alvin ay may kumpiyansa pa rin na talunin siya sa isang kisap mata lamang. Ngayon na ang lahat ng kanyang 36 na Saint Veins ay sama-samang nagpapatakbo ng True Energy, nagkaroon siya ng katawan na mas malakas pa kaysa sa isang Intermediate Mortal Shedding Stage 5 Clawed Divine Dragon. Ito ang pinakamalaking puwersa ni Alvin. Sa ngayon, ang lakas ko ay dapat na malapit na sa rurok ng Mastery Mortal Shedding Stage. Kahit isang ordinaryong Mastery Mortal Shedding Stage na powerhouse ay hindi makakapantay sa akin. Pagkatapos ng isa pang yugto ng pagtatangka, pinagkadalubhasaan niya ang mas malalim na pag-unawa sa sarili niyang lakas.
Noong ako ay nasa mortal shedding stage early stage, ang lakas ko ay kapantay ng zilong na iyon na nasa peak ng intermediate mortal shedding stage. Gayunpaman, sa tulong ng bentahe ng aking archery set, nagawa ko pa rin siyang talunin. Maliban kung ito ay isang Dao cultivator o isang martial cultivator na nangunguna sa mga mortal na tao na mahusay sa mga hindi mabangong pag-atake, ang mga mortal ni na mga tao ay higit na mahusay sa mga hindi pang mataas na mga tao. Ang shedding stage ay magiging kapareha ko. Sa sandaling naisip ito ni Alvin, isang napakatalino ng ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Sa ngayon, oras na para linangin ko ang mga diskarte sa loob ng Colossal Aerolite Arrow, partikular na ang nakakasakit na diskarteng iyon, ang Aerolite Shower. Tanging kapag nagawa kong ihasa ang Aerolite Shower sa pinakamataas na yugto, pagkatapos ay maaari kong simulan ang paglinang ng defensive technique sa Colossal Aerolite Arrow, ang Colossal Arrow Bell. Inaasahan ni Alvin na matuto pa tungkol sa Colossal Arrow Bell. Ayon kay Nympha, lahat ng human rank top grade Saint grade martial tactics tulad ng Colossal Aerolite Arrow na kanyang nilinang ay magkakaroon ng teknik na nakadepende sa pinakamataas na stage ng ibang teknik. Ang lakas ng ganoong uri ng pamamaraan ay hindi magiging mas mababa sa lakas ng isang Earth rank Saint grade martial tactic. Tanging isang powerhouse ng Saint stage ang maaaring maglinang ng Earth rank Saint grade martial tactic. Ngayong si Alvin ay may matinding determinasyon, agad niya itong inaksyonan. Lumipad siya palabas at agad na lumitaw sa kamay niya ang sun shooting bow. Sa pagtaas ng kanyang kanang kamay, nagpaputok siya ng True Energy Arrow at pinadaos-dos ito sa bowstring bago ito pinakawalan. Aerolite Shower. Habang ang True Energy Arrow ay pumailang lang pataas sa langit at pagkatapos ay bumababa pababa, isang True Energy Arrow Shower na nagbure sa buong kalangitan ay nahulog na parang isang meteor shower na katatapos lang mangyari. Maliban sa Aerolite Shower, hindi rin nakalimutan ni Alvin na linangin ang iba pang mga diskarte. Sa lalong madaling panahon siya ay nawala sa oras, nililinang ang kanyang mga diskarte. Hindi man lang napapansin, kalahating taon na ang lumipas mula noong pumasok siya sa Seven Treasures Exquisite Pagoda. Siyempre, ang tagal ng kalahating taon na ito ay ang oras na ginugol sa ikalawang antas ng Seven Treasures Exquisite Pagoda. Ang kalahating taon ay katumbas ng 6 na buwan. Ang 3 araw sa ikalawang antas ng Seven Treasures Exquisite Pagoda ay katumbas ng 1 araw sa labas. Sa madaling salita, 2 buwan na ang lumipas sa labas. Ha. Isang pambihirang tagumpay. Sa wakas nakagawa na ako ng isang pambihirang tagumpay. Pagkalipas ng 2 buwan, isang tawanan ang bumasag sa katahimikan sa Latent Dragon Camp, na ikinagulat ng maraming kabataang lalaki at babae sa mga gutay-gutay na bahay na gawa sa kahoy. Naglakad sila palabas ngunit walang sino man sa mga bagong kahoy na bahay sa itaas ng mataas na plataporma ang nagulat sa lahat. Mas maganda ang soundproofing ng mga kahoy na bahay na tinuluyan ng 13 gangsters. Sino ang sumisigaw? Ang ingay. Hindi ba pwedeng hayaan mo na lang kaming magtanim ng payapa? Marami sa mga kabataang lalaki at babae na lumabas sa mga gutay-gutay na bahay na gawa sa kahoy ay malakas na nagreklamo. Gayunpaman, nang makita nila kung sino ang lumabas mula sa gutay-gutay na bahay na gawa sa kahoy na tumatawa ng labis, mabilis nilang itinikom ang kanilang mga bibig at hindi na gumawa ng anumang ingay. Ang taong ito nakakalabas lang ng gutay-gutay na bahay na gawa sa kahoy na tumatawa ay hindi nakilala sa kanila. Ito ay walang iba kundi si Larry. Dati si Larry ay isa sa 13 Guardians, ngunit 3 buwan na ang nakalipas, natalo siya, kaya natanggal siya sa 13 Guardians. Ngayon, pagkatapos ng 3 buwan, sinabi niya lang na gumawa siya ng isang breakthrough. Siya ay orihinal na isang martial cultivator sa Intermediate Mortal Shedding Stage at ngayong nakalusot na siya ay nasa Mastery Mortal Shedding Stage na ngayon. Nakagawa ba si Larry ng tagumpay sa Mastery Mortal Shedding Stage? Sabay-sabay, maraming tao ang nagsimulang mapagtanto kung ano ang nangyayari at umiyak sa pagkagulat. Ito ay nakakagulat na balita. Ngayong si Larry ay nakagawa na ng isang pambihirang tagumpay sa Mastery Mortal Shedding Stage, hindi lamang ang kanyang chi ay sumailalim sa panibagong pagbabago, ngunit ang bilang ng mga Saint Veins ay dapat na tumaas din ng isang patas na halaga.
Walang martial o daw cultivator sa intermediate mortal shedding stage ang makakatalo sa kanya ngayon. Dahil sa lakas ngayon ni Larry, bukod pa sa muling pagpasok sa 13 Guardians, hindi magiging problema para sa kanya na mapabilang din sa 6 na pinakamalakas. Tama. Si Alvin, na kasalukuyang nasa ika-6 na ranggo sa 13 tagapangalaga, ay isa lamang martial cultivator sa intermediate mortal shedding stage. Kahit na natalo na niya si Zilong, ang kanyang lakas ay nasa tuktok lamang ng intermediate mortal shedding stage sa pinakamaraming. Ang rurok ng intermediate mortal shedding stage at ang mastery mortal shedding stage ay dalawang ganap na magkaibang antas. Ang mga kabataang lalaki at babae mula sa gutay-gutay na mga bahay na gawa sa kahoy ay patuloy na dumadaloy ng walang tigil at nag-uusap sa isa't isa. Lahat sila ay naghihintay para mapanood ang saya. Naiintindihan nila ng husto ang personalidad ni Larry. Wala siyang magagawa sa huling pagkakataon dahil wala siyang kalaban-laban sa sinuman sa 13 Guardians, ngunit ngayong nakagawa na siya ng isang pambihirang tagumpay sa Mastery Mortal Shedding Stage, hinding-hindi siya papayag na maupo at tiyak na papasok muli sa 13 Guardians. Hindi nagtagal, ang mga aksyon ni Larry ay nagpatibay sa mga hinala ng grupo ng mga kabataang naruroon. Boom! Sa pagtapak ng magkabilang paa sa lupa hanggang sa pumutok ang lupa at nabuo ang mga bitek na tila sapot ng gagamba, lumipad siya sa mataas na plataporma at hindi nagtagal ay tumayo sa harap ng kahoy na bahay number 13. Ako, si Howley, ay hahamunin si Luisa na nasa ika-13 na ranggo sa 13 tagapangalaga. Nakatayo sa harap ng kahoy na bahay, hindi nagmamadaling inihayag ni Larry. Ang kanyang boses ay kasing lakas ng kulog at sa pagpapalakas ng true energy, kumalat ito sa kahoy na bahay. Sa sumunod na segundo, bumukas ang pinto. Lumabas si Luisa mula sa loob. Gayunpaman, ang kanyang ekspresyon ay tila medyo malungkot. Kahit sino man iyon, kahit sino ay may masungit na mukha kung ang isa ay naaabala sa gitna ng kanilang paglilinang. Larry, gusto mo bang hamanin ako? Nakatingin kay Larry, nagtanong si Luisa sa malalim na boses. Tama. Ngayon, mababawi ko ang aking reputasyon at matatalo ka, ikaw na maliit na B*H. Ngumisi si Larry. Kaya, nakagawa ka ng isang tagumpay. Habang ang isang iglap ay sumulyap sa mga mata ni Luisa, siya ay bumulong na may bahagyang maputlang mukha. Dahil alam mo na nakalusot na ako, hindi mo ba naisip na kailangan mong aminin ang pagkatalo? Dapat mong malaman na ito ay karaniwang imposible para sa isang intermediate mortal shedding stage upang labanan ang isang mastery mortal shedding stage. Napangiti si Larry ng may pagmamalaki. Bagamat ang kanyang mga salita ay tila tame time na may tame time na intensyon, walang ibang nakakaalam kung ano ang kanyang tunay na intensyon. Aminin ang pagkatalo. Ngumuso si Luisa sa mahinang boses. Ako, si Luisa, ay hindi kailanman umamin ng pagkatalo. Huwag mo akong sisihin sa pagiging walang awa ko sa isang babae. Lalong lumawak ang ngiti sa mukha ni Larry. Ang sagot ni Luisa ay eksaktong gusto niyang marinig. Kung inamin lang niya agad ang pagkatalo niya, boring na sana siya. Ang hindi pag-amin sa pagkatalo ay ang pinakamahusay na resulta na posibleng inaasahan niya. Ito ay maaaring magbigay daan sa kanya upang ilabas ang kanyang galit na naipon sa loob ng 3 buwan sa nilalaman ng kanyang puso. Sa sandaling naalala niya kung paano siya naalis sa 13 Guardians dahil sa maliit na B*H na ito, napuno kaagad ng galit at puot ang kanyang puso. Kailangan niyang palabasin ito. Nakagawa na ako ngayon ng isang pambihirang tagumpay sa Mastery Mortal Shedding Stage. Hindi rin kita ibubuli, kaya mas mabuti para sa iyo na gumawa muna ng iyong hakbang, walang pakialam na anunsyo ni Larry. Ang kanyang mga salita ay naging dahilan upang hindi makapagsalita ang mga nanunood sa gilid. Lahat sila ay nadama na siya ay walang kahihiyan para sa pagkakaroon ng lakas ng loob na sabihin ang mga ganoong salita. Ang katotohanan na ang isang Mastery Mortal Shedding Stage Martial Cultivator ay lumalaban sa isang Intermediate Mortal Shedding Stage Martial Cultivator ay isa ng akto ng pananakot. 1380.
Kahit na tumanggi si Luisa na aminin ang pagkatalo, ang kanyang pagkatalo ay nakatadhana na sa simula pa lang nang harapin niya si Larry na nakapasok sa Mortal Shedding Stage Mastery Stage. Dahil dito, isang suntok lang ang kailangan niya para talunin siya. Pagkatapos niyang talunin siya, hindi siya nasaroon ng loob dahil ang pagkatalo ng kamay ng isang Mortal Shedding Stage Mastery Stage Martial Cultivator ay hindi isang bagay na walang kahihiyan. Hanggat makakagawa siya ng isang pambihirang tagumpay sa Mortal Shedding Stage Mastery Stage, nananalig siya na maibabalik niya ang kanyang katayuan muli. Luisa, makikita mo na ang iyong kasama, si Alvin, ay matatalo rin ng aking kamay. Matapos talunin si Luisa, ngumisi si Larry at saka lumipad palabas. Paglipad niya sa harap ng kahoy na bahay number 6, umalangaw-ngaw sa hangin ang boses niya. Alvin, ako? Larry, hinahamon kita. Pumasok sa bahay ang tunog na naglalaman ng true energy. Ang sound wave ay sumugod sa kahoy na bahay sa pamamagitan ng puwang ng kahoy na bahay at nagdulot ng sunod-sunod na mahinang simoy ng hangin na umihip at nagkataong tanggayan ang 7 Treasures Exquisite Pagoda na kasing liit ng alikabok. Kaagad, ang espasyo sa loob ng 7 Treasures Exquisite Pagoda ay naging magulong sandali. Si Alvin, na naglilinang sa ikalawang antas ng 7 Treasures Exquisite Pagoda, ay biglang naramdaman ang lindol. Sa susunod na sandali, napagtanto niyang pinalayas na siya ng 7 Treasures Exquisite Pagoda. Ang una niyang naramdaman ay kung gaano ito kakilakilabot. Sino yan? Nang bumalik si Alvin sa kanyang katinoan, agad na sumibol ang apoy sa kanyang puso. Sa kanan, ang 7 Treasures Exquisite Pagoda na nasa kahoy na bahay ay hindi dapat istorbohin. Pagkatapos, mayroon lamang isang makatwirang dahilan. Maaaring may nakagambala sa 7 Treasures Exquisite Pagoda. Nang malapit nang itulak ni Alvin ang pinto para lumabas at tingnan ang salarin na nagpatalsik sa kanya mula sa 7 Treasures Exquisite Pagoda, muling umalangaw-ngaw ang boses sa labas. Larry! Nang marinig ang pinalaking boses mula kay Larry na naghain ng hamon sa kanya at nakita kung paano nagdulot ang sound wave sa boses ng sunod-sunod na mahinang simoy, alam ni Alvin na ang draft na ginawa ng sound wave ni Larry ang nakagambala sa 7 Treasures Exquisite Pagoda. Dahil doon, siya ay pinatalsik. Sabay-sabay, naging seryoso ang mukha ni Alvin. Sa pagkakataong iyon, pagkatapos niyang maranasan ang pagpapatalsik sa pagoda, napagpasyahan niya na hindi na niya ito susubukang muli maliban kung ito ay talagang kinakailangan. Gayunpaman, sa ngayon, pinaranas muli siya ni Larry ng ganoong nakakainis na pakiramdam. Nang itulak ni Alvin ang pinto at lumabas, nakita ng mga nakamasid sa paligid kasama si Luisa ang kanyang labis na nakakatakot na ekspresyon. Siyempre, walang makahuhula sa totoong dahilan sa likod ng kanyang ekspresyon. Mukhang napakaseryoso ng mukha ni Alvin. Mas masahol pa sa hitsura ni Luisa noong una pa lang siyang nagpakita. Well, ngayong hinahamon na siya ni Larry na kakagawa lang ng tagumpay sa Mortal Shedding Stage Mastery Stage, sa tingin ko malamang ay gusto na niyang patay na siya ngayon. Lumabas lang siya pagkatapos mag-alinlangan saglit. Mukhang sa una ay ayaw niya, ngunit pagkatapos ng patuloy na pagtawag ni Larry, wala siyang pagpipilian kundi ang lumabas sa huli. Ang lakas ng Mortal Shedding Stage Mastery Stage ay nakakabaliw. Lumilitaw na kahit na si Larry ay nakagawa ng isang pambihirang tagumpay sa Mortal Shedding Stage Mastery Stage ngayon, siya ay magiging nangungunang 6 sa 13 gangster. Maraming tao ang ibinaon ang kanilang mga ulo sa isang talakayan. Lahat sila ay nadama na ito ay karaniwang ibinigay para kay Larry na talunin si Alvin. Nagtataka ako kung bakit bigla kang nagkaroon ng kahangahangang lakas ng loob, Larry. So, lumalabas na talagang nakagawa ka na ng breakthrough. Not bad. Not bad. Pagkatapos lumabas ni Alvin sa kahoy na bahay, tumingin siya kay Larry na nakatayo sa hindi kalayuan at tumatawa sa galit. Alvin, una kong hinamon si Luisa at hindi man lang siya umamin ng pagkatalo kahit na babae siya. Hindi mo rin aaminin ang iyong pagkatalo, di ba? Pagtingin sa kanya, nanunuya si Larry. Ang kanyang ipinahiwatig na kahulugan ay halata. Ayaw niyang aminin na lamang ni Alvin ang pagkatalo kaagad.
At ngayong nasabi na niya ang mga ganoong salita ng malakas, walang duda na aaminin lang ni Alvin na mas mababa siya sa isang babae kung susuko siya ngayon. Ano? Sa tingin mo matatalo ako? Siyempre, nakikita ni Alvin ang intensyon ni Larry habang humahagalpak siya ng tawa. Medyo overestimated ni Larry ang sarili niya, hindi ba? Buti naman hindi ka na. Nang marinig ang mga salita ni Alvin, si Larry ay sumilay ng nakakasilaw ng ngiti. Sa kasong ito, hahayaan ko muna kayong kumilos tulad ni Luisa, para hindi mo masabi na ako, sa Mortal Shedding Stage Mastery Stage, ay talagang binyo bully ko kayong dalawa na nasa Mortal Shedding Stage Intermediate Stage, inulit ni Howley ang mga salitang sinabi niya kay Luisa kanina. Sabay-sabay, ang mga mata ng mga nanunood na tumingin kay Larry ay napuno ng paghamak ng sabay-sabay. Natagpuan nila si Larry na walang hiya. Paano ba talaga siya magkakaroon ng lakas ng loob na ulitin ng 2 beses ang mga walang hiyang salita? Let me make my move first. Sigurado ka? Naningkit ang mga mata ni Alvin habang walang pakialam na nagtanong. Tama iyan. Tumanggaw si Larry. Kasabay nito, isang tungkod na bakal ang lumitaw sa kanyang kamay. Iyon ang kanyang sandata na hindi kapansin-pansing human rank mediocre saint weapon. Kahit na sinabi niyang hahayaan muna niyang kumilos si Alvin, hindi pa rin siya nang ahas na maging walang ingat, kaya hinawakan niya ang kanyang saint weapon sa kanyang kamay. Ang galing! Ang galing! Habang kumislap ang kinang sa mga mata ni Alvin, naglabas siya ng sun shooting bow at pinatibay ang kanyang true energy sa isang arrow. Tumanggaw-tango siya, hindi nagmamadaling sinabi, dahil pinayagan mo akong kumilos muna, hindi maganda na tumanggi ako, kaya, gagawin ko ang gusto mo. Halos kasabay ng pagdiin ng wish na salita sa pagluwa nito ay nabitawan na niya ang kanyang palaso. Pag-synchronize ng katawan at arrow. Ang palaso ni Alvin ay naiputok ng walang anumang pag-aalinlangan. Ito ay naglalaman ng lahat ng kanyang malupit na lakas at ang true energy mula sa GC ay sumabog din sa lugar sa pamamagitan ng 36 na Saint Veins. Masasabi ng isa na sa sandaling kumilos si Alvin na ipakita na niya ang pinakamabilis na bilis na kaya niyang i-cast. Kung gaano ito kabilis, halata sa katotohanan na hindi mahuli ni Larry ang nangyayari kahit na nakarating na siya sa harap ni Alvin na siya ay nakabulag na matulin. Si Larry ay orihinal na may hawak na isang tungkod na bakal habang tinitingnan niya si Alvin ng mapagbantay, ngunit hindi sumagi sa kanyang isipan na kahit na siya ay napaka-alerto, si Alvin ay makakarating pa rin sa kanyang harapan bago pa man niya mapagtanto kung ano ang nangyayari. Pakiramdam niya ay parang kagagaling lang ni Alvin para malampasan ang agwat sa pagitan nila sa isang kisap mata. Mabilis. Ito ay sa napakabilis na bilis. Ito ang tanging kaisipang nananatili sa isipan ni Larry noong panahong iyon. Niwala siyang oras para mag-isip dahil nanginginig ang mga bakal na nasa kamay niya at ihahagis na niya ang teknik ng Saint Grade Martial Tactic. Gayunpaman, hindi sumagi sa kanyang isipan na nang manginig ang kanyang mga bakal at bago pa man siya makakilos ay binalot na siya ng malakas na enerhiya. Si Alvin ang nakarating sa harap ni Larry. Hawak ang kanyang busog, nang hindi man lang nagsagawa ng anumang pamamaraan, hinampas niya ito ng malakas sa mga bakal na nasa kamay ni Larry. Sa sandaling iyon, bumulwak ang dugo sa magkabilang kamay ni Larry, na kumalat sa lahat ng dako sa lahat ng direksyon. Habang umuungol siya, sa kabila ng hawak na tungkod na bakal sa kamay niya, medyo lumuwag na ang pagkakahawak niya ngayon. Klang! Sa sandaling iyon, sumabog ang isang nakakapigil na dumadagandong na tunog. Lumabas na si Alvin ay nabunot ang bowstring ng kanyang sun shooting bow, na hinayaan itong mahaylas sa isang bahagyang arco bago ito binitawan patungo sa bakal. Sa pagkakataong ito, hindi na nakahawak si Larry sa mga tauhan ng bakal. With a clang, nahulog ito mula sa pagkakahawak niya. Ang sakit mula sa kamay ni Larry ay nagpadala ng isang nakakadurog na sakit sa kanyang utak. Gayunpaman, pinipigilan niya pa rin ito nang hindi man lang umungol, ngunit baka sa mga mata niya ngayon ang takot. Si Alvin ba ay nakagawa din ng isang pambihirang tagumpay sa Mortal Shedding Stage Mastery Stage? Dapat nga. Dapat. Ito lang ang nasa isip niya.
Matapos tanggalin ang iron staff mula sa kamay ni Larry na may kalabog, kinuha ni Alvin ang kanyang sun shooting bow at agad na naglunsad ng body attack gamit ang kanyang mga suntok at sinipa si Larry. Nang walang tulong ng kanyang Saint weapon, nanatiling walang kapangyarihan si Larry na lumaban sa ilalim ng mga suntok at sipa ni Alvin. Anong biro? Ang lakas na ipinakita ngayon ni Alvin ay maihahambing sa isang martial cultivator na nasa tuktok ng Mortal Shedding Stage Mastery Stage. Talagang maaari niyang ibagsak si Larry, ang padalos-dalos na tao na ito na katatapos lang magtagumpay sa Mortal Shedding Stage Mastery Stage, nang madali at nagagawa niya ang anumang bagay na gusto niya sa kanya. Thud! 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 Bawat suntok at sipa ni Alvin ay bumabaon sa kanyang katawan. Habang umaalingaw-ngaw sa hangin ang sunod-sunod na mapurol na kalabog, nagdulot ito ng panginginig sa mga tinek ng mga taong nanunood sa gilid. Ang pag-atake ni Alvin ay napakatumpak. Ni hindi niya pinatay si Larry o napilayan. Barf! Sa buong prosesong ito, si Larry ay nagpatuloy sa pagluwa ng mga subo ng dugo ng paulit-ulit. Sa huli, tumalsik siya ng sobra na halos umalis na ang kanyang kaluluwa sa kanyang katawan. Sa tuwing gusto niyang ibuka ang kanyang bibig para sumuko, ang mga suntok ni Alvin ay dumadapo sa kanyang dibdib, bumabagsak sa kanya hanggang sa hindi na siya makagawa ng anumang ingay. Unti-unti niyang naiisip na mas mabuti na sigurong mamatay na lang. Sa sandaling ito, kahit na ang Heavenly Harm Guardian sa maraming palapag na pavilion ay hindi na nakayanan, kaya't sinabi niya na pigilan sila, tama na. Nang marinig iyon, hindi nang ahas si Alvin na suwayan ang reputasyon ng Heavenly Harm Guardian. Pagsipa sa kanyang binti palabas, ang kanyang suntok ay dumapo sa tiyan ni Larry ng marahas at pinalipad siya. Si Larry ay binugbog ng husto na halos hindi na siya makagalaw. Sa awa ng lakas mula sa sipa ni Alvin, pinalipad siya sa isang perpektong parabolic curve bago direktang bumagsak sa hukay ng pataba. Splash! Sa mahinang tunog, nahulog si Larry sa hukay ng pataba. Ang kanyang buong katawan ay natatakpan ng gabing lupa. Dahil man sa kahihiyan o dahil sa hindi niya matiis ang amoy ng hukay ng pataba, asar na asar si Larry kaya't nanlaki ang mga mata niya bago siya biglang nahimete sa hukay ng pataba. Ang buong eksena ay naging nakamamatay na katahimikan. Whoosh! Sa sandaling iyon, umalis ang Heavenly Harm Guardian sa kanyang maraming palapag na pavilion at dumaong sa mataas na platform. Sa pagtaas ng kanyang kamay, nagwalas ang true energy at ginamit niya ito para hilahin si Larry palabas ng hukay ng pataba bago siya itinapon sa ibaba ng mataas na platform. Wala siyang choice kundi gawin iyon. Kung hindi, si Larry na nahimete na ay tiyak na malulunod ng gabing lupa sa hukay ng pataba. Matapos gawin ang lahat ng ito, pinandilatan ng Heavenly Harm Guardian si Alvin at kumunat ang noo. Alvin, wala kang awa sa iyong pag-atake. Sa sandaling ang mga salita ng Heavenly Harm Guardian ay umalis sa kanyang bibig, ang mga taong samuka nang makita ang lupa sa gabi sa Larry ay nagsimulang bumalik sa kanilang katinoan isa-isa. Lubos silang sumang-ayon sa mga salita ng Heavenly Harm Guardian. Sa sandaling iyon, nakaramdam lamang sila ng takot nang muli silang nakanganga kay Alvin. Walang awa. Ngumuso si Alvin. Kung hindi dahil nasa Latent Dragon Camp tayo, baka napilayan na siya, kung hindi namatay. Sa sandaling ginulo ni Larry ang Seven Treasures Exquisite Pagoda at naging dahilan upang paalisin siya ng pagoda, ang kinahinatnan ni Larry ay nakatadhana na hindi magkaroon ng magandang wakas. Alvin, nakagawa ka na ba ng tagumpay? Si Luisa na binawi ang kanyang tingin kay Larry ay tumitig kay Alvin at nagtanong ng may pagtataka. Sa sandaling lumabas ang mga salita ni Luisa sa kanyang bibig, ang Heavenly Harm Guardian at ang grupo ng mga miyembro ng Latent Dragon Camp ay mabilis na pinaalalahanan tungkol dito. Kanina, parang nasa Mortal Shedding Stage Mastery Stage si Larry na halos mabugbog niya hanggang mamatay, hindi ba? Oo, kaka-break ko lang. Ngumiti si Alvin at kinumpirma sa harap ng tanong ni Luisa. Nang marinig niya itong personal na kinilala, muling nagkaroon ng kaguluhan. Diyos ko! Si Alvin ay talagang nakagawa din ng isang pambihirang tagumpay.
Kakagawa pa lang ni Alvin sa Mortal Shedding Stage Mastery Stage, ngunit nang harapin niya si Larry na nakagawa rin ng parehong tagumpay sa parehong yugto, si Larry ay hindi man lang nagkaroon ng pagkakataon na gumawa ng kanyang pag-atake. Hindi mo ba iniisip na ang puwang na ito ay masyadong katawa-tawa? Freak! Si Alvin ay hindi kapani-pani walang kakaiba. 1381. Habang naghahadges ang Heavenly Harm Guardian ng banayad na True Energy Path na dumapo sa dibdib ni Larry, nang inag ang katawan ni Larry. Sa sandaling siya ay nagising, ang gabing lupa sa kanyang bibig ay tumalsik ng baliw. Barf! Agad namang umatras ang grupo ng mga kabataan sa ibaba ng mataas na plataporma. May manipis na nakatikip na bakas ng pagkasuklam sa kanilang mga mata. Ito ay isang tao na kalalabas lang sa isang hukay ng pataba kung tutuusin. Alvin. Matapos bumalik sa katinoan si Larry, sa wakas ay naunawaan na niya ang nangyari sa kanya. Agad, ang titig na tumingin sa lilang figure sa mataas na plataporma ay muling napuno ng kamandag. Nanginginig na ngayon ang kanyang katawan sa kahihiyan, puot, at puot. Alvin, kung hindi kita papatayin, ako, si Larry, ay sumusumpa na hindi ako tao. Sa parehong pulang-pula ng kanyang mga mata, si Larry ay nasa bingit ng pagsira ngayon dahil sa paraan ng pagpapahiya sa kanya sa harap ng napakaraming tao. Patuloy siyang nagngangalit at umuungal sa kanyang puso habang ginagawa niyang mortal na kaaway si Alvin. Nang marinig ni Larry na isigaw ang kanyang pangalan sa bawat salita, si Alvin ay tumingin lamang sa kanya nang walang pakialam. Siyempre, napansin niya ang puot sa mga mata ni Larry, ngunit hindi siya nabigla dito. Matapos uminom ng tableta si Larry at sa wakas ay nagawang tumayo ng puwersa pagkatapos magpahinga ng ilang sandali, tumakbo siya palabas ng Latent Dragon Camp na galit, sinusubukang humanap ng lugar na maligo. Hayaan mo na ang iba, kahit siya mismo ay hindi nakayanan ang baho niya. Pagkaalis ni Larry, ang mga bahid ng tingin ay bumalik kay Alvin ng sabay-sabay, na ginawa siyang spotlight ng karamihan. Louisa. Tumingin si Alvin kay Louisa. Alam na niya na si Louisa ay natalo ni Larry at ngayon ay natanggal sa 13 gangsters. May isang buwan pa. Ikaw. Huwag kang mag-alala, may pananampalataya ako. Siyempre, alam ni Louisa ang kanyang sasabihin. Nakangiting tumango at nagpatuloy siya sa paglalakad patungo sa kahoy na bahay number 12 at naglabas ng kanyang hamon. Ang may-ari ng kahoy na bahay number 12 ay isang Dao cultivator na nasa Mortal Shedding Stage Intermediate Stage. Itong Dao cultivator of Mortal Shedding Stage Intermediate Stage ay nirerango sa ika-11 sa 13 gangster 3 buwan na ang nakalipas bago naroon sina Alvin at Louisa. Gayunpaman, dahil sa pagkatalo ni Alvin kay Zilong at pagputol ng pila para makapasok sa ika-6 na pwesto sa 13 gangster, napilitan din siyang umatras ng isang ranggo. Louisa. Gusto mo bang hamanin ako? Ang Dao cultivator na lumabas sa kahoy na bahay ay isang binata na nakasuot ng maluwag at mahabang damit. Siya rin ang nag-iisang Dao cultivator sa 13 gangster. Madaling maisip ng isang tao kung gaano kalakas ang batang Dao cultivator na ito sa katotohanan na siya ay namumukod tangi sa grupo ng Mortal Shedding Stage Intermediate Stage Martial at Dao cultivator sa Latent Dragon Camp at naging miyembro ng 13 gangsters. Oo, paninindigan ni Louisa sa binata bago kumuha ng pag-attacking pose. Dao cultivator. Nagtaas ng kilay si Alvin. Ito ang unang pagkakataon na makikita niya ang isang Dao cultivator na kumilos pagkatapos niyang makarating sa Dao Martial Saint Land. I wonder kung ano ang pinagkaiba ng mga teknik ng Dao cultivator dito sa Dao Martial Saint Land kumpara sa Dao cultivators na nakilala ko sa Overseas Saint Islands. Naaalala pa ni Alvin na noong nasa Half Moon Island pa siya ng Overseas Saint Island, ang mga Dao cultivator na nakilala niya ay madaling hampasin at muling kumilos sa kanilang lakas sa isang kulog ng gumalaw. Kung ikukumpara sa mga martial cultivators, ang pamamaraan ng Dao cultivators ay mas kahanga-hanga. Higit sa lahat, mahusay sila sa mga diskarte sa pangmatagalang offensiba. Kapag naitatag na nila ang mataas na kamay, ang mga martial cultivator ay karaniwang hindi makakalapit sa kanila.
Habang nagsimulang makulong si Luisa sa isang labanan kasama ang batang Dao Cultivator, nagulat si Alvin nang makitang ang mga galaw ng laban nitong Mortal Shedding Stage Intermediate Stage Dao Cultivator ay tila hindi kasing ganda ng mga Dao Cultivator na nakilala niya sa Half Moon Island. Whoosh! 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 Ang maluwag at mahabang damit sa batang Dao Cultivator ay commandant at sa sandaling iyon, ang mga talim ng hangin na kumukurap sa kanyang katawan ay tumangay patungo kay Luisa habang binura ang buong kalangitan. Kahit saan sinubukang tumakas ni Luisa, patuloy pa rin silang humahabol sa kanya. Ang maluwag at mahabang balabal sa kanyang katawan ay ang kanyang Saint Weapon. Madali para kay Alvin na mapansin ito. Habang si Luisa ay umungol ng malakas, ang mahabang itim na letigo sa kanyang kamay ay nagbigay din ng kaunting simula. Sa isang kisap mata, naging hadlang ito sa harapan ng kanyang katawan. Siya ay nagsumite ng isang defensive technique. Nang ihagis niya ang defensive technique, iniwasan ni Luisa ang mga wind blades at sumugod pasulong patungo sa batang Dao Cultivator. Sa pagharap kay Luisa na buong lakas na sumusuntok sa kanya, ang batang Dao Cultivator ay mukhang partikular na solemna habang pumailan lang siya pagkatapos ng pagtapak sa lupa. Habang siya ay umangat sa himpapawid, isang kislap na kumislap sa kanyang mga mata habang siya ay pumutok gamit ang isang hand saber. Sa sandaling iyon, ang lahat ng mga wind blades na nakakabit sa kanyang katawan ay lumipad sa ibabaw ng kanyang ulo at nagbagong anyo upang maging isang napakalaking talim ng hangin. Ito ay tulad ng isang dambuhalang asul na saber na nagbubuga ng matulis na aura. Sa susunod na sandali, ang dambuhalang asul na saber sa wakas ay gumalaw at tumama pababa patungo kay Luisa. Ang dulo ng sable ay tila kayang punitin ang lahat. Nang makita niya ang nakatatakot na saber, ang mukha ni Luisa ay napakatingkad. Sa sobrang kahirapan, halos hindi niya naiwasan ang pag-atake. Gayunpaman, makikita ng isang tao na ang ilang hibla ng kanyang itim na buhok ay ginupit sa hangin. Madaling maisip kung gaano kadelikado ang sandaling iyon. Iyan ba ang Saint Grade Dao tactic? Wow! Ito ay talagang kamangha-mangha. Kung ito ang Luisa 3 buwan na ang nakakaraan, tiyak na hindi siya makakapareha, ngunit ngayon. Nakikita ni Alvin na kahit na ang Saint Grade Dao tactic na ginawa ng batang Dao Cultivator ay kapansin-pansin, ang saber na ngayon ay tila ang kanyang pinakamalakas na pamamaraan. Higit pa rito, nakikita niya ito mula sa ekspresyon ng batang Dao Cultivator. Kanina lang, nang iwasan ni Luisa ang pag-atake ng saber, ang kalmado at masiglang mukha ng batang Dao Cultivator ay sa wakas ay nakaranas ng pagbabago. Ito ay eksakto tulad ng hula ni Alvin. Matapos iwasan ni Luisa ang saber, patuloy siyang nangunguna mula noon. Pagkatapos ng 30 galaw, sa wakas ay matagumpay siyang nakalapit sa kanya at nakarating sa harap ng batang Dao Cultivator. Sa paglabas ng kanyang palad, isang bugzo ng hangin ang madaling nabuo at pinalipad nito ang batang Dao Cultivator ng may putok. Salamat sa pagpayag na manalo ako. Bahagyang tumango si Luisa sa bahagyang mapatla, batang Dao Cultivator na sa wakas ay huminto na matapos ipadala sa paglipad ng mahigit 10 metro ang layo. Salamat sa pagkakaroon ng awa sa akin. Matapos huminga ng malalim at makalunok ng tableta, ang batang Dao Cultivator sa wakas ay gumaling ng kaunti sa kanyang mga sugat at pumunta sa harapan ng kahoy na bahay number 13, naghahanda na pasukin ito upang magtanim. Sa tingin ko maliban na lang kung kaya mong talunin ang taong nauna sa iyo, hindi mo na kailangang pumasok pa, paalala ni Luisa. Anong ibig mong sabihin? Sumimangot ang batang Dao Cultivator. Di nagtagal, narinig niya ang isang serye ng mga talakayan na nagmumula sa ibaba ng mataas na platform at sa wakas ay nakuha ang kanyang sagot. Nakagawa si Larry ng tagumpay sa Mortal Shedding Stage Mastery Stage. At hindi lang iyon, natalo rin niya si Luisa. Ang batang Dao Cultivator ay nakaramdam kaagad ng pagkalungkot. Isang buwan pa at lalabas na ang Panginoong tagapamahala ng lungsod mula sa kanyang saradong pagtatanim. Sa oras na iyon, siya ay magtatakda ng isang pagsubok para sa 13 gangster at pumili ng isang disipulo sa kanila. Kung maalis siya sa 13 Guardians, mawawalan siya ng pagkakataong sumali sa pagsubok. Bumalik na si Larry. May sumigaw ng malakas.
Si Larry na naglaba at nagpalit ng bagong set ng damit ay naglalakad pabalik sa Latent Dragon Camp. Gayunpaman, ang kanyang mukha ay napakaseryoso. Well, syempre. Siya ay itinapon sa hukay ng pataba sa harap ng napakaraming tao at kahit sinong nasa kanyang sapatos ay hindi matatanggap iyon. Matapos pumasok si Larry sa Latent Dragon Camp, ang kanyang malamig na tingin ay laging nakalok kay Alvin. Sa sandaling iyon, ganap niyang itinuring si Alvin bilang kanyang mortal na kaaway. Hindi siya magpapahinga hanggat hindi niya ito napatay. Pagtaas sa mataas na plataporma, hinamon ni Larry ang ikapito ng 13 gangsters. Isa itong Mortal Shedding Stage Intermediate Stage Martial Cultivator na hindi pa nakakagawa ng breakthrough. Siya ay isang taong malayong may kumpara ni Larry sa huling pagkakataon. Larry. Sa sandaling makita niyang may humahamon sa kanya, itong Mortal Shedding Stage Intermediate Stage Martial Cultivator ay nag-walk out. Bahagya siyang nagulat nang mapansin niyang si Larry iyon. Sa buong puso niyang nililinang sa kahoy na bahay number 7, hindi niya alam kung ano ang nangyari ngayon. Habang naaamoy niya ang amoy mula sa katawan ni Larry, casual niyang binibigkas ito nang nakakunot ang noo. Larry, ang katawan mo. Parang may amoy. Parang amoy ng dumi. Mukhang hindi nilinis ni Larry ang sarili niya ng maayos. Well, paano mo inaasahan na lilinisin niya ng maayos ang kanyang sarili? That's a manure pit for God's sake. Maraming tao ang nagbulungan sa ilalim ng mataas na plataporma. Taba ng pataba. Bago na pagtanto ng Mortal Shedding Stage Intermediate Stage Martial Cultivator na kalalabas lang sa kahoy na bahay number 7 kung ano ang nangyayari, isang malakas na ungol ang sumabog sa kanyang tainga, mamamatay ka. Walang iba kundi si Larry na galit na umuungol. Sa pagtaas ng kanyang kamay, agad na pinalipad ni Larry ang orihinal na may-ari ng kahoy na bahay number 7 sa isang suntok lamang. Ito ay karaniwang ibinigay para sa kanya upang talunin ang isang Mortal Shedding Stage Intermediate Stage Martial Cultivator, na nakagawa ng isang pambihirang tagumpay sa Mortal Shedding Stage Mastery Stage. Nakagawa ka na ng breakthrough. Ang Mortal Shedding Stage Intermediate Stage Martial Cultivator, na natalo na bago niya napagtanto ang nangyayari, ay muling tumitig kay Larry ng may gulat sa kanyang mga mata. Habang si Larry ay bumaantong hininga at sumulyap sa kung saan nakatayo si Alvin, dinala niya ang kanyang puot habang naglalakad siya papasok sa kahoy na bahay number 7. Sabay-sabay, naalis ang batang daw cultivator. Para kay Luisa, bumalik din siya sa kahoy na bahay number 13. Una siyang natalo ni Luisa at pagkatapos ay nanalo laban sa batang daw cultivator. Sa makatuwid, matagumpay siyang nananatili sa mataas na plataporma at napanatili ang titulo ng pagiging bahagi ng 13 gangsters. Pagkatapos, muling nabawi ng mataas na plataporma ang kapayapaan nito. Bumalik din si Alvin sa kanyang kahoy na bahay at pagkatapos niyang maisara ang pinto, inilabas niya ang 7 Treasures Exquisite Pagoda. Huminga siya ng malalim, pinasok niya ito at umakyat sa ikalawang antas bago ipinagpatuloy ang paglinang ng kanyang Saint Grade Martial Tactic Colossal Aerolite Arrow. Lumipas ang oras ng tahimik. Lalong naging bihasa si Alvin sa kanyang karunungan sa mga diskarte sa Colossal Aerolite Arrow. Makalipas ang isang buwan ay ang araw na lumabas ang gobernador ng Mount Hill City mula sa kanyang closed-door cultivation. Kabilang sa 13 gangster, maliban kay Larry na hindi pa nalaman ang katotohanan na ang gobernador ng lungsod ay magre-recruit ng isang disipulo at maliban kay Alvin na ganap na walang interes na maging napiling disipulo, ang 11 tao ay nagtrabaho ng buong lakas upang linangin. Pagkatapos magtanim ng 2 buwan sa ikalawang antas ng 7 Treasures Exquisite Pagoda, lumabas si Alvin sa pagoda. Hindi naman sa ayaw na niyang ipagpatuloy ang paglilinang, ngunit noon pa man ay medyo manhid na siya sa paglilinang hanggang noon. Alam niya na ang pakiramdam na ito ay dulot ng kanyang pagmamadali at desperasyon. Sa ngayon, kailangan muna niyang huminga. Hindi pa ako nakakalabas ng City Governor's Estate kahit na matagal na akong nandito. Ngayon na sa wakas ay bumuti na ang aking cultivation base sa maikling panahon, at ang Colossal Aerolite Arrow ay umabot na rin sa bottleneck nito, oras na para ako ay lumabas para makahinga.
Sa isang pintig ng puso, kinuha ni Alvin ang kanyang 7 Treasures Exquisite Pagoda at lumabas sa kahoy na bahay number 6. Pagkalabas niya ay naglakad siya kaagad papunta sa multi-story pavilion. Kung sino mang miyembro ng Latent Dragon Camp ang gustong umalis sa campsite, kailangan nilang mag-ulat sa Overseer of the Latent Dragon Camp, ang Heavenly Harm Guardian. Sa sandaling makarating si Alvin sa harapan ng pavilion, narinig niya ang isang malamig na boses na umalingaw-ngaw sa hangin. Umalis ka sa Latent Dragon Camp isang beses 20 araw ang nakalipas nang hindi man lang nagulat ng anuman sa akin. Dahil dito, maliban kung ito ay utos mula sa City Governor's Estate, hindi ka pinapayagang lumabas sa Latent Dragon Camp sa susunod na 3 buwan. Boses iyon ng Heavenly Harm Guardian. 1382. 20 araw ang nakalipas. Nagulat si Alvin. Sa pagbabalik tanaw sa timeline, nagkataon na ito ang araw na hinamon siya ni Larry at naging dahilan upang siya ay mapatalsik mula sa 7 Treasures Exquisite Pagoda. Noong araw na iyon, ang 13 Guardians ay na-reshuffle at ang nag-iisang Dao Cultivator sa kanila ay inalis. Siyempre, ang 20 araw sa labas ay katumbas din ng 2 buwan sa ikalawang antas ng 7 Treasures Exquisite Pagoda. Lord Heavenly Harm Guardian, alam mo rin kung ano ang nangyari 20 days ago. That time, dahil kay Alvin kaya ako umalis sa Latent Dragon Camp. Hindi lang iyon, hindi talaga ako lumabas. Naghilamos lang ako sa City Governor's Estate, umalangaw-ngaw ang isa pang boses, na napangiti ng bahagya si Alvin nang marinig iyon. Ito ay dahil masasabi niyang boses ito ni Larry. Gusto ni Larry na umalis sa Latent Dragon Camp para sa isang outing ngunit dahil umalis siya sa campsite 20 araw na ang nakalipas pagkatapos niyang mahulog sa hukay ng pataba, hindi siya pinayagang umalis sa campsite sa loob ng 3 buwang ito. Tiyak na dahil dito hindi kita pinarusahan sa pag-alis mo sa Latent Dragon Camp nang mag-isa nang hindi nag-ulat sa akin, ang malamig na boses ng Heavenly Harm Guardian ay muling umalangaw-ngaw, bumalik ka. Sa susunod na pagkakataon, nakita ni Alvin si Larry na lumakad palabas ng maraming palapag na pavilion sa inis na paraan, ngunit sinulyapan lang siya nito nang walang pakialam bago siya lampasan. Alvin. Nang makita si Alvin, agad na kuminang ang yelo sa mga mata ni Larry. Nakabol ang kanyang mga kamao at puno ng kahihiyan ang kanyang mukha. Bukod sa pagdurog sa kanya 20 araw na ang nakararaan, binigyan pa siya ni Alvin ng pagkakataong lumabas. Ang mga miyembro ng Latent Dragon Camp ay nagkaroon lamang ng pagkakataong lumabas tuwing 3 buwan. The rest of the time, bawal silang lumabas maliban kung ito ay nasa utos ng City Governor's Estate. Pumasok si Alvin sa maraming palapag na pavilion at inihayag ng hindi nagpapatalo, Lord Heavenly Harm Guardian, gusto kong lumabas. Matapos sulyapan ng Heavenly Harm Guardian si Alvin, itinaas niya ang kanyang kamay at ang kanyang true energy ay agad na binalot sa isang order token bago ito ipadala sa kanya. Tandaan mong babalik dito pagkalipas ng 10 araw. Oo naman. Tumango si Alvin. Matapos niyang maimbak ang order token, lumabas siya ng maraming palapag na pavilion. Sa sandaling iyon, isang ngiti ang sumilay sa sulok ng bibig ng Heavenly Harm Guardian sa wakas. Gayunpaman, ang ngiti na ito ay nawala sa isang kisap mata. Walang nakakita nito. Nang umalis si Alvin sa Latent Dragon Camp, narating na ni Larry ang harapan ng kahoy na bahay number 7. Sa bahagyang pag-ikot ng kanyang ulo, nakita niya ang silhwete ni Alvin na nawawala. Sabay-sabay na naging moody ang ekspresyon niya. Pagkatapos umalis ni Alvin sa Latent Dragon Camp, humiling siya ng mga direksyon patungo sa daan na dinaanan niya gamit ang karwahe sa huling pagkakataon at nagpatuloy sa paglabas. Hindi nagtagal, lumabas sa kanyang mga mata ang pangunahing tarangkahan ng City Governor's Estate. Nang marating niya ang pangunahing gate ng City Governor's Estate, agad siyang hinarang. Ipakita sa amin ang iyong order token. Ang bantay sa pangunahing tarangkahan ng City Governor's Estate ay humiling sa malamig na boses. Kinuha ni Alvin ang order token na ibinigay sa kanya ng Heavenly Harm Guardian at ibinigay ito sa guard. Matapos suriing mabuti ng gwardya, mahinang tumango siya. Ang mga miyembro ng Latent Dragon Camp ay pinahihintulutang umalis sa estate sa loob ng 10 araw.
Kung lumampas ka sa 10 araw, ikaw ay madadala pabalik sa Latent Dragon Camp at mapaparusahan. Tumango si Alvin. 10 araw ay higit pa sa sapat para sa kanya. Gusto lang niyang makahinga. Pagkatapos maglakad palabas ng mga pangunahing tarangkahan, nagpatuloy si Alvin sa paglilipat at narating ang gitna ng mataong palengke ng Mount Hill City sa tulong ng kanyang memorya mula noong dumating siya 4 na buwan na ang nakakaraan. Ang lahat ay karaniwang ibinebenta sa mataong merkado. Saint Weapons. Ibinebenta ng hayagang ganito sa kalye. Sa oras na nakita ni Alvin ang mga Saint Weapons na nakadisplay sa mga stall, siya ay ganap na natulala. Kahit na sila ay human rank primitive Saint Weapons lamang, medyo katawa-tawa pa rin na sila ay ibinebenta ng lantaran sa tabi ng kalsada. Ang human rank primitive Saint Weapon ay isang quasi-royal grade spirit weapon sa Cloud Continent. Higit pa rito, ang quasi-royal grade spirit weapons ay kadalasang matatagpuan lamang sa mga kamay ng mga powerhouse ng Martial Emperor stage. Siyempre, ang Martial Emperor sa Cloud Continent ay kapantay ng Innate Void Restoration stage sa Dao Martial Saint Land. Ang Innate Medicinal Pill. Hindi nagtagal, napansin ni Alvin ang isang stall na nagbebenta ng Innate Medicinal Pill. Kahit na mas mababang grade lang ang mga ito na Innate Medicinal Pills, maihahambing pa rin ang mga ito sa quasi-royal grade pills na kanyang pinino. Tama. Biglang naalala ni Alvin ang isang napakahalagang bagay. Sa ngayon, wala na akong origin energy sa katawan ko. I wonder kung kaya ko pa bang pinuhin ang weapon and pill fire. Sa sandaling naisip niya ito, agad siyang naghanap ng isang liblib na lugar at sinimulan itong subukan. Nagsimula siyang subukan batay sa mga pamamaraan na karaniwan niyang pinapatatag ang weapon at pill fire gamit ang kanyang origin energy, ngunit kahit na matapos ang mahabang araw ng pagsubok, ang true energy ay hindi pa rin nagpapakita ng anumang senyales ng reaksyon. Nagsimulang lumubog kaagad ang puso niya. Hindi kaya lahat ng kanyang mga armas at pamamaraan sa pagpipino ng gamot ay wala na. Matapos siyang matarante sa mahabang panahon, sa wakas ay bumalik siya sa realidad. Huminga ng malalim, kinutya niya ang sarili, paano kung wala na? Hindi naman sa akin iyon orihinal. Bagamat ang alaala ng Rebirth Martial Emperor ay nasa isip pa rin niya, ang Rebirth Martial Emperor ay isa lamang Martial Emperor at hindi pa siya nakapunta sa Dao Martial Saint Land noon. Sa makatuwid, ngayong nakarating na siya sa Dao Martial Saint Land, kailangan ni Alvin na umasa sa sarili niyang lakas upang mahanap ang kanyang paraan. Sa pagtanggap sa katotohanan, hindi na siya gaanong pinuproblema nito ngayon lalo na't hindi naman siya umaasa sa pagpipino ng armas at gamot para maghanap buhay. Bukod pa riyan, kahit na kaya niyang patatagin ang weapon and pill fire ngayon, maaari lang niyang pinuhin ang human rank mediocre saint weapon at innate medicinal pill sa pinakamaraming paraan. Kakailanganin niyang magpakatanga mag-isa kung gusto niyang gumawa pa ng iba. Sa huling pagkakataon, dahil pinagsama niya ang buong diskarte at karanasan sa refinement ng mga sandata at table task ng Rebirth Martial Emperor, nagawa niyang patatagin ang isang katumbas na weapon at pill fire upang pinuhin ang mga spirit weapon at pills na mas mataas ang grade kapag tumaas ang kanyang cultivation base. Gayunpaman, hindi na ito ang kaso. Sa ngayon, nalaman ko na rin na wala akong sapat na oras para magtanim, kaya kahit na ang aking sandata at pill refinement technique ay nasa akin pa, tinatimad din akong pag-aralan ito. Hindi ba't nakakapagod para sa akin na pag-aralan at itaas ito ng mag-isa? Sa sandaling naisip ito ni Alvin, lubos siyang nakaramdam ng kagaanan. Bumalik siya sa mataong palengke at nagpatuloy sa paglalakad dito. Minsan, lumalakad siya sa ilang tindahan at titingnan ang mga saint weapons at innate medicinal pills na ibinebenta sa loob. Sa isa sa mga tindahan, nakita ni Alvin ang human rank mediocre saint weapons at high-grade innate medicinal pills. Ang presyo ng isang human rank mediocre saint weapon ay humigit kumulang 10,000 piraso ng 9th grade saint stone samantalang ang isang bote ng innate medicinal pills ay nagkakahalaga ng 1/10 nito. Ang human rank mediocre saint weapon ay maihahambing sa royal grade spirit weapon na pinino ko noong huling pagkakataon habang ang innate medicinal pills na ito ay maihahambing sa royal grade pills na aking pinino.
Gayunpaman, ang human rank mediocre Saint weapon ay ibinebenta lamang sa 10,000 piraso ng 9th grade Saint stones. Ang ika-10,000 na piraso ng Saint stone ng ika-9 na baitang ay katumbas ng isang baitang ng isang street. Si Saint Stone lang. Si Nympho lang ay nakapagbigay na sa akin ng higit sa 900 piraso ng 5th grade Saint stones. Kung gusto ko, makakabili ako ng higit sa 900 human rank mediocre Saint weapons at iyon lang sa aking 5th grade Saint stones. Kung gagamitin ko rin ang aking 4th grade Saint stones, makakabili ako ng hindi bababa sa 2,000. Sa sandaling naisip ito ni Alvin, ngumiti siya ng pilit. At ang mga innate medicinal pills na ito. Ang isang piraso ng 5th grade Saint stone ay magpapahintulot sa akin na bumili ng 10 bote, mamantong hininga si Alvin sa kanyang puso. Sa segundong iyon, nalaman na lang niya na ang Royal Grade Spirit Weapon at pills na na-refine niya noon ay talagang napakamura gaya ng ibinebenta doon. Gayunpaman, wala pa akong nakikitang anumang Saint Grade Martial Tactic na ibinebenta hanggang ngayon. May mga Saint Grade Martial Tactics sa loob ng City Governor's Estate, ngunit kailangan ko ng merit points o kung ano paman. Umiling si Alvin. Sa pagkakataong ito, ang pangunahing dahilan kung bakit siya lumabas ay upang makita kung mayroong anumang defensive na Saint Grade Martial Tactics na ibinebenta. Kahit na ang Colossal Aerolite Arrow ay may sariling diskarte sa pagtatanggol, hindi pa rin ito nagawang linangin ni Alvin. Kaya naman, gusto niyang hanapin ang iba pang diskarte sa pagtatanggol sa ibang Saint Grade Martial Tactics para gawin muna. Sa aking katawan ngayon, ang aking orihinal na brute explosive strength at defense ay orihinal na malakas, kaya kung linangin ko ang diskarte sa depensa ng Saint Grade Martial Tactic, kahit isang martial o daw cultivator sa Mortal Shedding Stage Mastery Stage ay malamang na hindi makalusot sa aking mga depensa. Ang katawan ni Alvin ay mas malakas na ngayon kaysa sa 5-clawed Divine Dragon. Sa sandaling pinagsama niya ito sa diskarte sa pagtatanggol mula sa Saint Grade Martial Tactic, ang kanyang defensive force ay magiging mas kakilakilabot. Dahil din dito kaya desperado si Alvin na matutunan ang defense technique mula sa Saint Grade Martial Tactic. Habang naglalakad si Alvin sa kalsada, isang boses ang biglang umalangaw-ngaw sa kanyang tenga. Sa loob ng 3 araw, ang Rare Treasure Pavilion ay magdaraos ng panibagong auction fair. Isang taon na ang nakalipas mula noong huling idaos ng Rare Treasure Pavilion ang auction fair, kaya sigurado akong maraming goodies. Tama. Narinig ko na rin ang tungkol dyan. Sa 3 araw, ang Rare Treasure Pavilion ay magsusubasta ng 3 piraso ng Saint Token na naglalaman ng Saint Grade Martial Tactic. Kung gayon, ibig sabihin ba ay magkakaroon ng 3 set ng Saint Grade Martial Tactics sa kabuuan? Lumingon si Alvin at nakita ang 2 taong naglalakad na magkatabi na malalim sa kanilang pag-uusap. Sa pagpapatakbo ng kanyang Divine Eye, nakikita ni Alvin ang kanilang mga cultivation base. Pareho silang nasa Innate Void Restoration Stage. Mga kapatid. Mabilis na tumalikod si Alvin at nagmamadaling sinundan sila bago hamarang sa kanilang daan. Ano ang auction fair ng Rare Treasure Pavilion na pinag-usapan nyo kanina lang? Okay lang ba na magkwento pa kayong dalawa? Hindi siya pinansin ng 2 nasa edad na lalaki. Sa halip, naging seryoso kaagad ang kanilang mga mukha. Siyempre, may inis sila. Kahit sino man iyon, kahit sino ay maaabala kapag bigla siyang hinarang sa kalye ng isang estranghero. Narito ang 2 piraso ng 8th grade Saint Stones dito. Para sa inyong 2 na uminom ng tsaa, Big Brothers. Tila hindi napansin ni Alvin ang seryosong ekspresyon ng 2 lalaki. Sa halip, sa pagtaas ng kanyang kamay, ipinakita niya ang 2 piraso ng ika-8 baitang Saint Stones na nakuha niya mula sa Latent Dragon Camp. Sa Latent Dragon Camp, isang beses lang niya nakuha ang Saint Stones, na isang buong buwan pagkatapos niyang marating ang campsite. Para sa iba pang 2 buwan, dahil sa buong puso niyang nilinang sa 7 Treasures Exquisite Pagoda, napalampas niya ito. Kadalasan, ang timing para sa mga miyembro ng Latent Dragon Camp na makuha ang Saint Stones ay nasa oras, at ang mga nahuli ay hindi mababayaran sa susunod. Gayunpaman, hindi nababahala si Alvin tungkol sa 2 buwang halaga ng Saint Stones. Sa katunayan, mayroon siyang higit sa 900 5th grade at 100 4th grade Saint Stones sa kanyang kamay.
Kung ikukumpara sa mga Saint Stones na mayroon siya, ang 2 buwang halaga ng Saint Stones mula sa Latent Dragon Camp ay parang hibla ng buhok mula sa likod ng toro. Isang 8 baitang santo bato. Sa sandaling marinig ito ng 2 lalaki, agad nilang kinuha ang mga Saint Stone na ipinasa sa kanila ni Alvin habang nagliwanag ang kanilang mga mata. Kaagad, naging mainit ang sitwasyon at sinimulan nilang ipaliwanag sa kanya ang auction ng matyaga. Dahil dito, napabuntong hininga kaagad si Alvin. Mukhang hindi alintana kung nasaan ito, pera, ang tanging bagay na magpapagana sa lahat. Mula sa kanila, nalaman ni Alvin na ang Rare Treasure Pavilion ay talagang isang ari-arian sa ilalim ng utos ng City Governor's Estate. Minsan sa isang taon, magdaraw sila ng malakihang auction fair. Magkakaroon ng hindi bababa sa isang set ng Saint Grade Martial Tactic bawat taon. Dahil dyan na taon-taon, maraming tao ang pumupunta sa Mount Hill City para sumali sa malakihang auction fair na ito na ginanap ng Rare Treasure Pavilion. No wonder feeling ko mas marami ang crowd compared to the last time I came. So, it turns out that the Rare Treasure Pavilion is actually going to hold their auction fair. Sa wakas ay naunawaan na ni Alvin. 1383. Ngayong taon, ang katotohanan na ang Rare Treasure Pavilion ay magsusubasta ng 3 set ng Saint Grade Martial Tactics ay nakaakit ng higit pang mga tao. Dahil ito ay isang Saint Grade Martial Tactic, kahit na kung ito ay isang human rank primitive Saint Grade Martial Tactic lamang, ang pull factor ay hindi kapani-paniwalang mataas pa rin. Kahit na ang isang 9 na puwersa na may marka ay gagawa ng paraan upang labanan ito. Sa katunayan, kahit na ang isang 9th rated na puwersa ay hindi magkakaroon ng ganoon karaming hanay ng Saint Grade Martial Tactic sa kamay. Mula sa 2 nasa katanghaliang gulang na lalaki, sa wakas ay nalaman ni Alvin ang tungkol sa proseso ng Rare Treasure Pavilion Auction Fair. Nagdesisyon siya kaagad na makalipas ang 3 araw, sasama siya sa auction. Gayunpaman, sa 178 piraso ng 8th grade Saint Stones na mayroon ako ngayon, hindi ako posibleng magbid para sa anumang Saint Grade Martial Tactic. Well, syempre, kung gagamitin ko ang aking 5th grade Saint Stones, ang 9th rated force na ito ay hinding-hindi makakalaban sa akin, ngunit ang totoo, hindi ko basta-basta ilantad ang Saint My 5th. Alam na alam ni Alvin sa kanyang puso na kapag nalantad ang 5 baitang Saint Stone sa kanyang kamay, siya ang magiging target ng lahat. Sa katunayan, isang 5th grade Saint Stone lang ang katumbas ng 10,000 piraso ng 9th grade Saint Stones o 1,000 piraso ng 8th grade Saint Stones. Sino ba naman ang aayaw niyan? Ang pinakamahalaga, ang halaga ng 5 baitang Saint Stones na nilalaman ay hindi tumigil doon. Tanging isang Saint Stone vein lamang ng isang 6 na baitang Saint Stone at pataas ang maaaring makabuo ng 5 baitang Saint Stones. Pabayaan na lamang ang nakapaligid na lugar ng Mount Hill City, kahit na ang pinakamakapangyarihang City Governor's Estate sa Mount Hill City ay isa lang din na 8th rated na puwersa na mayroong isang 8 gradong Saint Stone vein. Maging ang malaking sekta na iyon na namuno sa 18 lungsod, kabilang ang Mount Hill City, ay isa lang din sa 7 rated na puwersa na may 7 rate na Saint Stone vein. Ang katotohanan na may mga pang-6 na baitang Saint Stones na ginagawa sa Mount Hill City kung minsan ay sapat na kahanga-hanga. Ang 5 baitang Saint Stone ay karaniwang hindi matagpuan. Tama. Bakit ko nakalimutan ang tungkol dito? Maaari ko lang ipasok ang aking espiritual na enerhiya sa Saint Token na naglalaman ng Saint Grade Martial Tactic at pagkatapos ay basahin ang nilalaman sa loob. Isang bumbilya ang tumunog sa isip ni Alvin. Ngayon, naalala niya ang kakaibang kapangyarihan ng sarili niyang espiritual na enerhiya. Kapag ang isang ordinaryong martial o Dao cultivator ay nakakuha ng kaukulang Saint Token, maging ito man ay Saint Grade Martial Tactic o Saint Grade Dao Tactic, kailangan pa rin nilang basahin ang mensaheng nilalaman nito sa loob ng patong-patong. Pagkatapos lamang nilang malinang ang Saint Grade Martial Tactic sa isang tiyak na antas, maaari nilang ipagpatuloy ang pagbabasa ng mensahe. Kung hindi, hindi nila mababasa ang mensahe na dumating pagkatapos. Gayunpaman, iba si Alvin.
Sa pagkakataong iyon, nang mabasa niya ang Saint Token na naglalaman ng Saint Grade Martial Tactic Colossal Aerolite Arrow, 1 segundo lang ang kailangan niya para isaulo ang buong mensahe sa kanyang utak. Nalaman lang niya sa bandang huli na hindi ito isang bagay na maaaring gawin ng ibang ordinaryong martial o Dao cultivators. Sa tingin ko, mas mabuting sumali ako sa auction fair. Sa oras na iyon, kahit sino pa ang matagumpay na magbid para sa Saint Grade Martial Tactic, maaari na lang akong mag-alok ng 100 piraso ng 8th grade Saint Stones upang basahin ng mabilis ang mga nilalaman nito sa 1 segundo. Sigurado akong walang tatanggi sa alok na ito, hindi ba? Nakangiti si Alvin habang nagpapasikat siya ng nakakasilaw na ngiti. Ilang sandali lang ang kailangan niya para i-download sa kanyang isipan ang lahat ng mensaheng nakapaloob sa Saint Grade Martial Tactic. Sa wakas ay malinang ko na ang diskarte sa pagtatanggol mula sa Saint Grade Martial Tactic. Natuwa si Alvin. Sa masayang puso, gumala-gala si Alvin sa Mount Hill City ng ilang ikot at sa wakas, huminto siya sa wakas sa harap ng isang napakagandang 3 palapag na gusali na sumasakop sa isang malawak na espasyo. Ang Mystic Art Pavilion. Mabilis na naakit ang tingin ni Alvin sa malaking signboard na nakasabit sa gusali sa harapan. Ano ang lugar na ito? Napansin ni Alvin na ang bawat palapag ng 3 palapag na gusali sa harap ay 2 beses ang taas ng kwento ng orihinal na gusali, kaya bagaman ito ay 3 palapag lamang, ito ay hindi pangkaraniwang matangkad. Nakatayo sa harap ng Mystic Art Pavilion, pinag-aralan ni Alvin ang mga taong pumasok at lumabas ng gusali. Napansin niya na ang ilan sa mga tao ay may espesyal na badge na nakapin sa kanilang mga dibdib. Mayroong 2 uri ng mga badge sa kabuuan. Ang isa sa kanila ay may nakasulat na drawing ng isang sable at espada na nakakross sa isa't isa habang ang isa pang badge ay may nakasulat na isang nakatagilid na bote ng mga table task kasama ang 3 tableta sa tabi nito. Sa ilalim ng kanyang kuryosidad, pumasok si Alvin sa gusali. Pagkapasok niya ay napansin niyang maraming tao sa first level. Ang mga taong ito ay may isang karaniwang katangian, iyon ay, narito sila upang mag-publish ng mga gawain. Ang mga gawain na kanilang nai-publish ay maaaring humingi ng mga table tasks o saint weapons. Unti-unting nalaman ni Alvin kung ano itong Mystic Art Pavilion. Ang Mystic Art Pavilion ay umiral sa halos lahat ng disenteng lungsod sa buong Dao Martial Saintland. Kung para saan ito, simulan natin ang pagpapaliwanag mula sa unang antas ng Mystic Art Pavilion. Ang bawat isa ay pinayagang makapasok sa unang antas ng Mystic Art Pavilion at kapag nakapasok na sila, maaaring maglagay ng abiso para sa mga gawaing maghanap ng mga table tasks, saint weapons, at maging ang Dao talismans. Aayusin ng staff ng Mystic Art Pavilion ang lahat ng mga notice at ilalagay ang mga ito sa record bago ipadala ang mga ito sa ikalawa at ikatlong antas. Ang ikalawang antas ng Mystic Art Pavilion ay kung saan nagtipon ang Saint Refinement Masters. Mayroong 2 uri ng Saint Refinement Masters. Ang isa sa kanila ay nakatuon sa pagpino ng mga table tasks habang ang isa naman ay nakatuon sa pagpino ng mga armas. Sa katunayan, tulad ng sa Cloud Continent na kinaroroonan ni Alvin dati, sila ay mga alchemist o ang weapons craftsmen. Ang mga taong nakita ni Alvin na nakasuot ng 2 magkaibang uri ng mga badge ay pawang mga Saint Refinement Masters. Ang Saint Refinement Masters na may suot na badge na may sable at sword carvings ay ang mga taong nakatutok sa weapons refinement daw habang ang mga may suot na badge na may mga pill bottle at pills na inukit ay ang Saint Refinement Masters na nakatutok sa medicine refinement daw. Sayang. Hindi ako makapagpapatibay ng anumang weapon o pill fire ngayon. Kung hindi, magiging Saint Refinement Master din ako. Hindi lang iyon, magiging all-rounder Saint Refinement Master ako, naisip ni Alvin sa sarili. Lahat ng Saint Refinement Masters na pumapasok sa Mystic Art Pavilion ay mapupunta sa ikalawang antas. Sa ikalawang antas, matatanggap na nila ang mga gawain at kumpletuhin ang mga ito para makakuha ng Saint Stones. Siyempre, maaari rin silang mag-publish ng mga gawain upang maghanap ng bihirang materyal. Ang mga gawaing ito ay ilalagay lahat sa unang antas ng Mystic Art Pavilion. Maliban sa paglalagay ng mga gawain, ang unang antas ng Mystic Art Pavilion ay nagbebenta din ng maraming pambihirang materyales.
Para sa ikatlong antas ng Mystic Art Pavilion, ito ang lugar ng pagtitipon ng Dao Talisman Masters at Saint Inscription Masters. Ang Dao Talisman Masters ay Dao Cultivators na maaaring mag-inscribe ng Dao Talismans. Lahat ng Dao Talisman Masters ay nasa Saint Rudiment stage man lang. Tanging ang mga Dao Talisman Masters na nasa Street Rudiment stage at pataas lamang ang maaaring mag-inscribe ng Dao Talismans. Siyempre, hindi lahat ng Dao Cultivator na nasa Saint Rudiment stage at pataas ay magagawa rin ito. Ang pagguhit ng Dao Talisman ay isang mahusay na trabaho. Ang isang lungsod tulad ng Mount Hill City ay maaari lamang ituring na isang lungsod sa gilid ng Dao Martial Saint Land. Sa loob ng naturang lungsod, hindi gaanong makikita ang mga powerhouse ng Saint Rudiment Stage, lalo na ang Saint Rudiment Stage Dao Cultivators, at higit pa para sa Saint Rudiment Stage Dao Cultivators na marunong gumuhit ng Dao Talisman. Dahil dito, napakahirap makakita ng Dao Talisman Master sa Mount Hill City. Ang Saint Inscription Masters, sa kabilang banda, ay mga martial cultivator na maaaring mag-inscribe ng Saint Inscription sa Saint Weapons. Lahat ng Saint Inscription Masters ay nasa stage ng Saint Rudiment. Tanging ang mga martial cultivator na nasa stage ng Saint Rudiment at mas mataas ang maaaring mag-inscribe ng Saint Inscription sa Saint Weapons. Siyempre, hindi lahat ng Saint Rudiment stage martial cultivator ay marunong mag-inscribe ng Saint Inscription sa Saint Weapons. Ang pagsulat ng mga Saint Inscription ay isang kasanayan din. Ang pambihira ng isang Saint Inscription Master ay nasa parehong antas ng Dao Talisman Master. Napakahirap nilang hanapin sa Mount Hill City. Kahit na sila ay makita, sila ay walang iba kundi ang mga dumadaang manlalakbay sa Mount Hill City. Pagkatapos ng lahat, maging ang Dao Talisman Master o ang Saint Inscription Master, kahit na ang pinakamasama ay itinuring na isang mataas na kilalang panauhin ng ikapitong rated na puwersa. Kahit na ang pinakamasamang Dao Talisman Master at ang Saint Inscription Master ay hindi man lang magbibigay ng masama tungkol sa isang 8th rated na puwersa tulad ng City Governor's Estate ng Mount Hill City. Mukhang ang ikatlong antas ng Mystic Art Pavilion ng Mount Hill City na ito ay umiiral lamang sa pangalan, naisip ni Alvin sa kanyang sarili. Ito ang unang beses kong marinig ang tungkol sa Saint Inscription Master kahit na. Ito ang unang pagkakataon na narinig niya ang katagang Saint Inscription Master. Tungkol naman sa Dao Talisman Master, bagamat ito rin ang unang beses niyang marinig, ginamit niya ang tatlong Dao Talisman na iniwan ng kanyang ama para sa kanya noon. Maliwanag na ang tatlong Dao Talisman ay nagmula sa mga kamay ng isang Dao Talisman Master. Maaaring isulat ng Saint Inscription Master ang mga Saint Inscription sa Saint Weapons para bigyan ang Saint Weapons ng ilang uri ng mga katangian. Ang isang makapangyarihang Saint Inscription ay maaari pang magpakawala ng nakakatakot na kapangyarihan. Ang Saint Inscription Master ay bahagyang katulad ng Inscription Master sa Cloud Continent. Gayunpaman, mawawala ng bisa ang mga inscription sa Dao Martial Saint Land. Sumimangot si Alvin at huminahon lamang pagkatapos ng mahabang panahon. Hindi lang iyon, kundi isang Saint Rudiment Stage Martial Cultivator lamang ang may pagkakataong maging isang Saint Inscription Master. Ang kaalaman ni Alvin tungkol sa Dao Talisman Master at sa Saint Inscription Master ay lahat mula sa staff sa Mystic Art Pavilion. Siyempre, ang dahilan kung bakit naging matyaga ang mga tauhan ng Mystic Art Pavilion sa pagpapaliwanag ay dahil sa mga Saint Stones na ibinigay sa kanila ni Alvin. Mystic Art Pavilion, Saint Refinement Masters, Dao Talisman Masters, Saint Inscription Masters. Ungol, lumabas si Alvin sa Mystic Art Pavilion at bumalik sa pangunahing kalye. Pagkatapos mamasyal sa isa pang round, nakahanap siya ng isang inn na matutuluyan. Pagkatapos mag-check-in, gamulo ang isip ni Alvin at pumasok siya sa ikalawang antas ng Seven Treasures Exquisite Pagoda upang ipagpatuloy ang kanyang paglilinang ng Saint Grade Martial Tactic Colossal Aerolite Arrow. Matapos manatili ng 6 na araw sa Seven Treasures Exquisite Pagoda, 2 araw na rin ang lumipas sa labas. Nang umalis siya sa Seven Treasures Exquisite Pagoda, gabi na bago ang malakihang auction fair na gaganapin sa Rare Treasure Pavilion.
Nang gabing iyon, namasyal si Alvin sa paligid ng night landscape ng Mount Hill City at nagbigay ito sa kanya ng ibang karanasan sa mga lokal na kaugalian at gawi. Pagkatapos maglakad ng isang ikot, gabi na at babalik na si Alvin. Kuya! Tulong! Tulungan mo ako! May nagtangkang pumatay sa akin! May nagtatangkang pumatay sa akin! Nang pumasok siya sa isang kalye na walang ibang tao, narinig ni Alvin ang isang bata ngunit nakakatakot na boses na nagmumula sa harapan. Habang kinukusot niya ang kanyang mga mata, nakita niya ang isang maliit na batang babae na mga 5 o 6 na taong gulang na tumatakbong balisa sa kanya. Ang maliit na batang babae ay mukhang patas at maislan, ngunit ang kanyang mukha ay bahagyang may bahid at ang mga damit na kanyang suot ay bahagyang punit-punit din. Hindi nagtagal, nakarating ang batang babae sa harap ni Alvin. Ikinalat niya ang kanyang mga braso, niyakap niya ng mahigpit ang mga hita nito at ayaw bumitaw. Bata, nasaan ang iyong mga magulang? Tumingkayad si Alvin at hinawakan ang ulo ng batang babae habang nakangiti at nagtanong. Ang titig na tiningnan ni Alvin sa maliit na babae ay puno ng kahinahunan at pinaramdam niya sa batang babae na parang naliligo siya sa simoy ng tagsibol. Ang kanyang mga mata ay dalisay, napakalinis na ang maliit na batang babae ay nakaramdam ng pagkakasala. Kuya! Actually, walang nagtatangkang pumatay sa akin. Jigo now! Nakagat ang kanyang labi, ang batang babae ay tila nakapagdesisyon at kaagad, binitawan niya ang kanyang mga kamay na nakahawak sa mga hita ni Alvin at hinihimok. Ha! Natigilan si Alvin. Sa sandaling iyon, napansin niyang parang may hindi tama. Panginoon, doon. Dinala ng human trafficker na iyon ang aking anak at pumunta doon. 1384. Trafficker. Natigilan si Alvin. Sa kanyang matalas na pakiramdam ng pandinig, narinig niya ang boses mula sa kalye sa unahan. Papalapit ito ng palapit kasunod ang nagmamadaling yabag. Sir! Siya yun. Inagaw niya ang pamangkin ko. Sa sandaling iyon, narinig ni Alvin ang isang paos na boses na sumisigaw mula sa likuran. Nakakakilabot ang paos na boses na parang pato na hindi tumitigil sa kwek-kwek. Kasama mo ba sila? Tanong ni Alvin sa batang babae habang nakatingin sa kanya na may magiliw na ngiti. Ngayon, napagtanto niya na nahaharap siya sa isang larong badger na narinig niya. Gayunpaman, hindi siya nag-aalala. Sa halip, itinoon niya ang atensyon sa batang babae. Sila. Sinaktan nila ako. Sinaktan nila ako kapag hindi ako nakikinig sa kanila. Tumingin ang maliit na babae kay Alvin gamit ang kanyang malaki, inosente at matubig na mga mata habang tumutulo ang mga luha mula sa kanila. Kasabay nito, hinailan niya ang kanyang punit na manggas para ipakita sa kanya ang kanyang payat na mga braso. Ang isang sulyap ay sapat na upang mapawi ang ngiti sa mukha ni Alvin. Ang kanyang mga mata ay parang magluluwa ng apoy. Sino sila? Kilala mo ba sila? Gayunpaman, pinigilan niya ang kanyang galit at humiling ng mahina hanggat maaari upang hindi niya takutin ang batang babae. Ngayon, halos sigurado na siya na isa lang itong inosenteng babae. 5 o 6 lang ang babae. Ano bang alam niya? Inilayo nila ako. Wala na ang nanay ko. Wala na ang tatay ko. Wala na ang lolo ko. Ungol ng batang babae habang pinupunasan ang kanyang mga luha. Ang kanyang mga luha ay umagos sa kanyang maruming mukha na nagmukhang isang maruming kuting. Kinumpirma ni Alvin na ang batang babae ay nalinlang nila. Ang mga bastard na iyon ay ginawa siyang bahagi ng kanilang laro ng badger. Sir, siya na. Tingnan mo, pinapaiyak niya ang anak ko ng ganito. Sir, makikilala ko po siya kahit masunog siya. Siya po ang kumidnap sa pamangkin ko. 6 pa lang po ang pamangkin ko. Paano po mabubuhay ang aking kapatid na lalaki at hipag na alam na siya ay kinidnap? Sunod-sunod na sigaw ng 2 boses. Napansin ni Alvin na ang maliit na batang babae ay parang isang ibon na nabigla sa pamamagitan lamang ng pag-ungol ng isang bowstring nang muli niyang hinawakan ang hita nito habang siya ay nagsimulang manginig. Mahirap isipin kung ano ang kanyang pinagdaanan na maging ganito kay Tikot sa sandaling marinig niya ang kanilang mga boses. Nandito ako. Wala nang sasaktan muli. Binuhat siya nito sa kanyang yakap.
Kasabay nito, sinimulan niyang tingnan kung sino ang humaharang sa kanya sa harap at likod. Ang nasa harap niya ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaking nakaasol habang nakatayo sa tabi niya ang isang gwardya ng Mount Hill City. Samantala, nasa likod niya ang isang squat, pangit, middle-aged na lalaki, at may katabi rin siyang Mount Hill City guard. "Brat, how dare you kidnap my daughter? May kasama akong city guard. Hindi na ako makapaghintay na makita kung ano ang gagawin nila sa iyo." Ang nasa katanghaliang gulang na lalaking nakaasol ay sumigaw kay Alvin habang nakatitig sa kanya gamit ang mga pangit at mapunggay na mga mata. "Sir, please help me. Iisa lang ang anak ng kapatid ko at hipag," pakiusap ng pandak at pangit na nasa katanghaliang gulang na lalaki sa bantay ng Mount Hill City sa tabi niya. "Napakagabi na ngayon. Hindi maganda para sa amin na istorbohin ang aming mga kasama sa pag-aalaga sa bilangguan. Dapat tingnan ninyong dalawa kung maaari ninyong ayusin ito ng pribado. Kung ayaw niyang gawin ito, ikukulong namin siya," sabi ng isa sa mga gwardya ng Mount Hill City. "Trafficker, it's your lucky day. Kung hindi dahil sa ayaw naming istorbohin ang mga kasamahan naming nagbabantay sa kulungan, makukulong ka sa likod ng mga rehas magpakailanman," sabi ng ibang gwardya ng Mount Hill City. Sumandal ang batang babae sa mga balikat ni Alvin at sinabi sa kanyang nanginginig na boses, "Kuya. Mga peke sila. Magkasama sila dito. Masasama silang tao. Lahat sila masasamang tao." Sa katunayan, nang magsalita ang unang tao na nagsuot ng Mount Hill City Guard, alam na ni Alvin na siya ay isang impostor. Bagamat saglit lang siyang nakapunta sa Mount Hill City, nabalitaan niyang mahigpit ang Mount Hill City sa kanilang mga gwardya, kaya imposibleng may mga ganyang hamak na nagtatrabaho para sa kanila. Bagamat mahina ang boses ng batang babae, malakas ito sa tahimik na kalye. Narinig ng 4 na taong nakapaligid kay Alvin ang kanyang sinabi at nagbago ang kanilang mga ekspresyon. "Stupid girl, gusto mo na bang mamatay?" Ang dahilan kung bakit nila ginagawa ang larong ito ng Badger ay upang makakuha ng mas maraming Saint Stones. Halos hindi sila pumatay maliban kung ito ay kinakailangan. Ito ang dahilan kung bakit sila nasa Mount Hill City. Hindi sila maninirahan doon kapag nakapatay sila ng tao. Itinuturing sila ng City Governor's Estate ng Mount Hill City na pinahiya nila ang kapangyarihan ng Mount Hill City at hahanapin sila kahit na kailanganin nilang sirain ang lugar. Gayunpaman, ngayong nalantad na ng batang babae ang kanilang tukana, hindi na sila makapag-abala tungkol doon. Sunod-sunod silang naglabas ng mga armas. Sa kabuuan, mayroong 4 na human rank prominent saint weapons. Simula kailan ang maliliit na bastard na wala pa sa mortal shedding stage ng ahas na pumatay sa Mount Hill City. Sinulyapan ni Alvin silang 4 gamit ang kanyang matatalas na mata at nanunuya. Nang lumitaw silang 4 kanina, nakita na niya ang kanilang cultivation base gamit ang kanyang divine eye. Nasa innate void restoration stage lang sila. Kasabay nito, ang mga purple na robe sa katawan ni Alvin ay kumikislap sa kanyang aura ng isang mortal shedding stage powerhouse. Isang mortal shedding stage powerhouse. Sa sandaling iyon, ang 4 sa kanila ay nagkaroon ng matinding pagbabago ng ekspresyon nang mapagtanto nila na sila ay kumagat ng higit pa sa kanilang ngumunguya. "Sabihin mo sa akin. Saan mo siya inagaw lahat?" Pinandilatan sila ni Alvin. Ang kanyang mga mata na kanina ay mabangis ay tumingin na ngayon ay mas mabangis na para bang makakalusot sa mga iyon. Tila napagtanto nilang 4 na imposibleng makatakas sila kay Alvin, kaya lumuhod sila at nagmakaawa, "Sir, iligtas mo ang aming buhay. Binili namin siya sa iba. Hindi namin alam kung saan siya nanggaling. Iligtas mo ang aming buhay. Iligtas mo ang aming buhay." Nakaluhod silang 4 sa lupa at patuloy na nagmamakaawa habang kinikilig. "Binili siya sa iba. Nasaan na ang taong iyon?" tanong ni Alvin. "Hindi namin siya kilala. Dumaan lang siya sa Mount Hill City. Wala kaming ideya kung saan siya nanggaling at kung saan siya pupunta," sabi ng lalaking dumilat habang nanginginig. "Anong pangalan mo?" Sinulyapan ni Alvin ang maliit na batang babae sa kanyang yakap at malumanay na nagtanong. "Tintin."
Marahil dahil nakita niya kung paano madaling nadaig ni Alvin silang apat, hindi na natatakot ang batang babae ngayon. Tumingin siya sa kanya nang may paghanga gamit ang malaki at matubig nitong mga mata. Kuya, napakalakas mo. Maaari bang matuto si Tintin mula sa iyo? Kung matututo si Tintin mula sa iyo, hindi na kailangang matakot si Tintin sa masasamang tao. Hindi maglalakas loob na saktan si Tintin, sabi niya ng buong seryoso. Malinaw na naramdaman ni Alvin ang apat na lalaking nakaluhod sa lupa na bahagyang nanginginig nang marinig nila ang sinabi ng batang babae. Inangat niya ang punit-punit na basahan ng batang babae mula sa kanyang mga paa at nakita niya ang mga pasa sa kanyang mga braso at binti. Parang sariwa ang mga pasa. Tintin, tell me. Madalas ka ba nilang sinaktan? Sinubukan ni Alvin ang lahat ng kanyang makakaya na pigilan ang galit sa kanya habang siya ay mahinang nagtanong. Iligtas mo ang aming buhay, young miss. Iligtas mo ang aming buhay, young miss. Sa pagkakataong iyon, nagpanik ang apat na nakaluhod sa lupa. Tuluyan na silang nagpanik. Lahat sila ay may sapat na talino upang sabihin na may hilig na pumatay na nakatago sa tono ni Alvin. Tumango ang maliit na babae. Hindi sila pinakinggan ni Tintin. Ayaw magsinungaling ni Tintin. Sinaktan nila si Tintin dahil doon. Hiniling nilang magsinungaling si Tintin. Hindi masamang bata si Tintin. Ayaw magsinungaling ni Tintin. Alam kong mabait kang bata, Tintin. Tintin, laro tayo. Kahit anong marinig mo mamaya, huwag mong imulat ang mga mata mo hanggat hindi ko sinasabi, okay? Nakangiti si Alvin habang nakatingin sa batang babae. Sige. Masunurin siyang tumango at pumikit. Halos sa segundong ipinikit ng batang babae ang kanyang mga mata, ang galit na pinigilan ni Alvin ay ganap na sumambulat. Itinaas niya ang kanyang paa at inilabas ang true energy ng buong lakas, na nagwawalis patungo sa apat na bastos na nakaluhod sa lupa. Ang apat na bastos ay hindi man lang nagkaroon ng pagkakataon na humingi ng awa dahil ang pag-angat ng paa ni Alvin ng mag-isa ay naging sanhi ng kanilang mga katawan na sumabog habang ang dugo ay nag-spray kung saan-saan. Umuungol. Hindi nagtagal pagkatapos na patayin ni Alvin ang apat na bastard, isang mabangis na dagindong ang nagmula sa kalye sa unahan. Papalapit ng papalapit ang tunog at hindi nagtagal ay nakarating ito sa kalye sa tapat ng Alvin. Sino iyon? Sino ang naglakas loob na pumatay sa Mount Hill City? Di nagtagal, isang binatang nakasuot ng sandata na nakatayo sa isang mabangis na hayop ay lumitaw sa hindi kalayuan kay Alvin ng marilag. 8 taong nakasuot ng baluti ang sumunod na malapit sa kanyang likuran. Nakilala ni Alvin na iyon ay mga gwardya ng Mount Hill City sa isang sulyap lamang. Nabalitaan ko na ang 5 kapitan ng bantay ng Mount Hill City ay pawang mga Bea Striders. I wonder kung sino ka sa kanila. Tumingin si Alvin sa binata na nakatayo sa wild beast at nagtanong. Ron Hong. Ang binata na nakatayo sa wild beast ay tumingin ng diretso sa mga mata ni Alvin at malamig na nagtanong, sino ka noon? Bakit ka pumatay sa Mount Hill City? Hindi mo ba alam ang mga patakaran dito? Captain, 4 na lalaki ang namatay. 2 sa kanila ang nakasuot ng armor ng ating city guards. Na-verify ko na sila. Ang armor ay peke. Mabilis na nagsumbong ang isang gwardya sa Hong Fu matapos suriin ang eksena. May parusang kamatayan para sa mga gagawa ng sandata ng mga bantay ng lungsod. Malamig na tinitigan ni Ron si Alvin. Paano mo ipapaliwanag ang tungkol sa dalawa? Captain Hong, ito ba ang wild beast na pinaamo mo, ang bloody-eyed jackal? Nakatutok si Alvin sa wild beast sa ilalim ng mga paa ni Ron. Ito ay ganap na itim na may pulang mata at halos kamukha ng isang jackal. Narinig ko na ang bloody-eyed jackal ay may espesyal na kakayahan sa pandama pagdating sa amoy ng dugo. Nakikita nito ang dugo kahit na malayo. Sa wakas ay nasaksihan ko na ang kakayahan nito ngayon. Tiyak na nabubuhay ito hanggang sa katanyagan nito. Nang maging mataimtim ang mukha ni Ron at tila naiinip, kinuha ni Alvin ang token na ibinigay ng Heavenly Harm Guardian at inihagis ito sa kanya. Isa ako sa inyo. Kinuha ni Ron ang token at pinagmasdan itong mabuti.
Hindi niya napigil ang sumigaw ng malakas, "The Latent Dragon Camp." Nakatagong Dragon Camp. Habang bulalas ni Ron, ang 8 gwardya ng lungsod ay tumingin kay Alvin bilang paghanga. Alam ng lahat sa Mount City Hill ang tungkol sa Latent Dragon Camp. Karaniwang kaalaman na gaano man kaina ang isang tao, basta't lumabas siya sa Latent Dragon Camp, siya ay isang kahangahangang tao sa kanila. Bagaman ikaw ay mula sa Latent Dragon Camp, ang pagbabawal na pumatay sa loob ng Mount Hill City ay isang utos mula sa Master City Governor. Ang 2 lalaking napatay mo sa 4 na ito na nagbalat kayo bilang mga bantay ng lungsod ay karapat-dapat na mamatay. Ngunit kailangan mong bigyan ako ng makatwirang paliwanag para sa 2 pang napatay mo. Bahagyang lumuwag ang ekspresyon ni Ron matapos ibigay ni Alvin ang kanyang token. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.